Isang abogado, iniwan ang kanyang ex noon dahil nalaman nitong galing ito sa family ng mga magnanakaw. Ngunit nanlaki ang mata nito nang makita kung sino ang kliyente na multi-million worth ang company na ngayon. At isang single mom ng isang 7-year-old na bata. I'm sorry kung ngayon lang ako nakarating, Mr. Agad na sa Admirita pagkarating niya sa table. Hindi niya nagawang tingnan ng lalaki dahil abala siya sa paglapag sa folder sa mesa. Kaya lang nakalimutan niyang pangalan ng abogado dahil kahit iyon hindi niya naitanong sa sekretary niya dahil sa pagmamadali. Nang mapagtantong hindi niya alam ang pangalan at apelyido ng tao, ay saka lamang siya nag-angat ng tingin na agad niyang pinagsisihan. Parang huminto sa pag-ikot ang mundo niya nang mapagtanto kung sino ang taong nasa harapan. Calvin? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! May magandang chicks raw na bagong salta sa section natin. Di ba nakita mo siya kanina, Jake? Siniko ni Arnold si Jake na tahimik lamang sanang umuhuya kanina ng bubblegum habang nakatingin sa whiteboard. Oo. Cute niya, dude. May kamukha nga siyang artista sa K-drama Chinita. Sumang-ayon naman kaagad si Jake. Kausap ng dalawa si Brian na halatang gustong-gusto rin ng topic. Babaero rin kasi. Samantalang kabababa lamang ni Calvin sa phone niya matapos ma-replyan ng bago niyang girlfriend na si Safara. Isa sa mga muse ng team nila sa basketball. Hindi kasi nababakante ang isang linggo niya nang hindi nagkakaroon ng panibagong girlfriend. Siya itong mas mabilis magsawa sa kanilang apat. Baka bigla na lang mapalitan si Safara niyan sa pagiging muse ng team natin. Bulalas pa ni Jake. Bagyan namang umangat ang kilay ni Calvin. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin ng mga kaibigan niya sa girlfriend niya. Hindi niya naman kasi pinatulan si Safara para mahalin. Talagang bored lang siya, kaya naghahanap siya ng mapagbabalingan ng atensyon. Kaya lang sa pagkakataong ito, ay nakaramdam siya ng curiosity ngayong napag-uusapan ng mga kaibigan niya ang transferee na yun. Ayon nga rin sa mga narinig niya, may scholar din daw doon ang babaeng yon. Hindi lang maganda kung ganun, matalino rin. At tiyak na mapapakinabangan niya. Ayun, parang interesado rin si Calvin Finish na, huwag kayo umasa. Bulalas pa ni Brian habang nakaduro sa direksyon ni Calvin. Ulol, may Safara na yan. Ani naman ni Arnolf. Two-timer yan, baka akala nyo. Bulalas naman ni Jake. Kung makapagsalita ang tatlo at laitin siya, ay parang wala siya sa harapan ng mga ito. Umayos lang ng upo ang apat nang dumating ang grupo ni Safara. Nakangisi kaagad si Safara nang matanaw siya. Tinulak pa ng babae ang humarang na nerd para lang mabilis na makarating sa harapan niya. Maikli ang skirt na suot ng babae at halatang kagagaling lang sa practice sa covered court. Nararampa ang nobya sa susunod na linggo, kaya nagpa-practice ng mga ito ngayon pa lamang. Babe, hindi ka nagpunta doon. Di ba sabi ko sunduin mo ako doon? Malambing na sambit ng babae. Alam niyang gusto lang nitong magmayabang na sila na. Makikita sila ng mga ex niya noon, nakasali rin sa rarampa sa susunod na linggo. Halatang gusto lang ni Safara na inggitin ang mga ex niya. Isa iyon sa hindi niya nagustuhan sa babae. Masyado itong pasikat at troublemaker. Ayaw niya ng ganon. Hula niya nga ay baka hanggang 3 araw lang sila at makipag-break na siya rito. Napagod ako sa practice game kanina, baby. Medyo nabadrip siya sa demand nito. Kaya lumabig ang tono ng boses niya. Medyo may kalapitan lang din naman ang covered court. Kung tutuusin ay pwede naman itong maglakad paakyat sa silid-aralan nila. Kung bakit pa kasi kailangan sunduin gayong may sarili naman itong mga paa. Para kay Calvin ay badoy yung gagawin niyang iyon. Kaya naman hindi na rin naman nagtaka pa ang mga kaibigan niya kung bakit mabilis na napabuntong hininga ang binata.
Oh, sige, next time na lang, babe. Kamusta naman ang... Hindi na siya masyadong nakikinig sa mga tanong ni Safara. Nakuha kasi ang atensyon niya ng babaeng dumating kasabay ng guru nila. Ito pa nga ang nagdala ng folders ng teacher nila. Chinita raw at maganda. Tama naman ang sinabi ni Jake. Maganda nga talaga ang babae. Ay, sip-sip. Narinig niya agad ang chismisan ng ibang mga babae sa unahan. Pinagchismisan ka agad ng mga ito na transfer siya. Ngumiti pa nga ang babae sa kanilang lahat. Wala man lang kaalaman-lamang babae na pinag-uusapan na ito ng mga kapwa niya babae rin. Napabuntong hininga na lamang siya. Mga babae nga naman sa classroom niya. Talagang kapag may napansin ay agad na pag-uusapan, tsaka madalas pa nga ay lalaitin. Rita Aguilar ho ang pangalan ko. Sana ho maging kaibigan ko kayong lahat. Bati ng babae sabay baw pa sa kanilang lahat. Chinita ba ang papa mo, Rita? Bigla namang may nagtanong kaya napatingin ang lahat doon kay Lisa. Ngumiti naman ng bahagya si Rita at umiling. Ay hindi po, Pinoy po ang papa ko. Yung mama mo? Sunod na tanong ni Lisa. Si Lisa ay ang sekretary ng classroom nila. Mabait naman si Lisa kaya alam nilang hindi naman nakaka-offend ang balak ni Lisa ng mga tanong nito. Wala na ako, mama. Papa ko na lang nagpalaki sa akin. Magalang at friendly ang aura ni Rita sa tuwing sasagot siya kay Lisa. So, ampun ka siguro? Bulalas naman ni Safara sabay tawa. Nagtinginan din ang karamihan. Sa pagkakataong iyon ay hindi siya nakisabay sa pagtawa. Nananatili lang siyang nakatitig kay Rita. Imbes na magalit ay nagbitiw pa ito ng tipid ng ngiti bago umiling. Hindi naman siguro. Nagkataon na sigurong nagkaroon ako ng ganitong mata. Napayuho naman si Rita. Napalunok siyang pinagmasdan ng babae. Magandang babae. At tama si Jake na cute talaga ito. Kapag nagbihis ito ng mas matino kaysa sa suot nitong mahabang palda ngayon, ay baka nga mas maganda pa ito kaysa sa mga naging girlfriend niya. Ang isa pa sa hindi niya talaga inaasahan ay hindi mayabang ang babae at animoy hindi mataas ang tingin nito sa sarili dahil maganda ito. Naninibago siya at hindi inaasahang makakakilala siya ng ganoong uri ng babae katulad ni Rita. Tama na yan, umupo ka na Miss Aguilar. Utos pa ng teacher nila sa babae. Umupo si Rita sa bakanting upuan malapit sa upuan niya. Bumaling sa kanyang babae at bigla na lang umiti at saka agad na ibinalik ang mga mata sa guru nila na animoy wala lang. Samantalang siya na may parang tumigil ang mundo dahil sa ngiti nitong iyon. Hindi niya lubos akalaing kaya nito iyong gawin sa kanya. Buong klase ay wala siyang ibang ginawa kundi ang sulyapan si Rita. Hindi pa rin matanggap ng kalooban niyang nag-react siya ng ganon. Ano naman kung umiti ang babae sa kanya? Lahat naman ng babae gusto siya nakikipagngitian sa kanya. Tsaka para namang bagong-bago siya sanay naman na siya doon. Napatikim siya nang mapansing nakatuon ang atensyon ni Rita sa nagtuturong teacher. Ibang-iba sa girlfriend niyang si Safara na panay na lang ngisi at lingan sa kanya, sabay magpa-flying kiss pa. Kung makipaglandian sa kanya ay parang wala nang bukas. Napabuntong hininga siya. Buo na ang desisyon niya. Hihiwalayan niya si Safara bukas. I can't believe you! Bulala si Safara sa covered court nang kausapin niya ito matapos ang kanilang practice game. Nakipagkalas na siya kaya ganon na lamang ang galit ni Safara. Pero hindi niya na pinakinggan ng babae at iniwan na ito doon para sumabay kina Jake. Anong kulang, Calvin? Babe, please naman ako, usapin mo naman ako. Nagpapadyak pa si Safara sa kinatatayuan nito na parang bata. Oh, inuman tayo. Offer naman kaagad ni Arnolf na inakbayan na kaagad siya. Animoy pinagdiriwang pa nito na malaya na ulit siya. Ha? Akala mo talaga nakabakante yan. Kita mo mamaya may target lang pala yan. May kapalit na kaagad yang si Safara. Kawawang Safara. Napapailing naman si Brian. Umangat lang ang kilay niya. Siya na lang talaga ang paboritong topic ng mga kaibigan niyang to.
Tahimik lang kasi talaga siya at hindi mo lang nagsasabi kung sino ang susunod sa listahan niya. Pero may isa namang babae siyang nasa isip sa mga oras na yon. Ang Rita Aguilar na yon. Nasa unang araw pa lang nito ay nagbibigay na ng kakakaibang bagay sa sistema niya. Nagtungo kaagad sila sa kantin. Agad na naglanding ang paningin niya sa babaeng nakapila sa kantin para makabili ng pagkain. Si Rita, ang babaeng laman ng isipan niya kanina lamang, ay napangisi siya at naunang naglakad sa mga kaibigan niya para magtungo kay Rita. Ang unang nakapansin ay ang kaibigang nerd ni Rita, si Ines. "Oh, Alvarez?" Umangat kaagad ang kilay ni Ines at halatang iritado sa presensya niya. Kaklase niya noon pa man si Ines kaya alam nito ang mga pinagagagawa niya sa buhay. "Anong kailangan mo?" Agad na nilayo ni Ines si Rita na ani mo ay sasaktan niya. Halata ang gulat sa inosenteng mukha ng babae. Nalilito at palipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Ines. "Kilala mo, Nes?" Tanong ni Rita. Ani mo'y nagpanting ang tenga niya sa mga nariging tanong ni Rita. Hindi siya kilala ng babae? Seryoso? Di ba't ngumiti ito sa kanya noong unang umupo ito sa tabi niya? Magka-seatmate pa nga sila. Tapos halos lahat ng bago sa classroom nila, kapag nakikita siya, nagiging curious agad sa kanya. Tapos si Rita hindi mo lang pala agad siya kilala. Samantalang siya, hanggang sa mga oras na yon, ay hindi naman makalimutan ang ngiting yon ng dalaga. "Ano kailangan nyo? Tong pinsan ko?" Iritadong usisa pa ni Ines. Napatingin siya kay Rita. Ngayon niya lamang nalamang pinsan nito si Ines, ang man-hater ng section nila. Porket narinig yung taga-probinsya tong si Rita, feeling nyo kaagad utu-utu siya. Na madaling nyo lang siyang bilugin dahil inosente. Kaya ba lalapit-lapit kayo ngayon? Matinuyang pinsan ko ha. Wag na wag yung gagaguhin. Malilintikan talaga kayo sa akin. Nagtaas pa ng kamao si Ines. Nagtawanan naman sina Jake sa likod. "Uy, grabe ka na, Ines. Hindi naman kami mga halimaw. Friendly pa nga kami eh." Ani naman ni Arnolf. Nagbangayan na sina Ines sa likod samantalang nagkatinginan naman sila ni Rita. Ngumiti sa kanya ang babae. Iyong ngiti na hindi flirty kundi friendly. Nakakapanibago. Hindi naman kasi ganito sa kanya ang mga babae. Nang magsimula na ang klase, katabi niya na naman ulit si Rita. Tahimik ang babae at tutok na tutok sa guro sa unahan. Hindi niya rin masasabing nagkukunwari lang ang babae dahil kita mo naman talaga sa mukha nitong mas seryoso ito sa pag-aaral kaysa makipaglandian sa kanya. Ay nako, bakit ngayon pa? Napatingin siya kay Rita na magsalita ito. Napansin niya inaalog-alog ng babae ang ballpen na hawak. Mukhang nagtitake down ng notes ang babae pero nagkataon na nasira ang ballpen nito at mukhang wala ring extra na ballpen. Hindi naman talaga siya nagsusulat o nagtitake down ng notes kaya kinuha niya ang ballpen niya tapos nilapag sa harapan ni Rita. Nagulat pa nga ang babae at napatingin sa kanya. "Paano ka?" Nito na bakas ang pag-aalala sa mukha. "I'm fine. Gamitin mo muna yan ngayon." Agad naman niyang napansin ang nakakatusok na tingin mula sa unahan. Si Safara pala. Halatang alam na nito kung sino na naman ang pinopormahan niya ngayon. Kaka-break lang nila kaya umaasa itong kahit sundin man niya ang 10 days rule after ng breakup. Pakialam niya ba sa 10 days rule na yan? Nasundan pa ng ilang interaction niyon. Hanggang sa nagkakausap na nga sila ni Rita. Si Arnolf na ang bahala kay Ines dahil si Ines naman talaga ang number 1 na ayaw sa kanya para kay Rita. Naiimbitahan niya nga si Rita ngayon na kumain sa labas. Kaya lahat ng mga galaw ni Rita ay nakakapanibago para sa kanya. Pero imbes na makaramdam ng weird ay mas lalo lang siyang naaliw. "All on me, Rita." Nito, sabay abot ng card niya sa cashier ng akma na namang dudukot ng pera sa pitaka nito ang dalaga. Pero tayong dalawa naman ang kumain ng... "It's fine," niya. Putol sa pagtutulpasanan nito. Ito ang isa sa kakaiba kay Rita.
Hindi ito umaasa ng princess treatment sa kanya. Parati itong iniisip na kaya nito ang sarili nito at hindi nito kailangan ng tulong ng iba. Hindi nito iniisip naman lamang sa kanya kahit pa alam nitong kaya naman niyang bayaran na kahit na anong gustuhin nito. Parati itong may nakalaang pera para sa sarili nito. Sa pagkakataong to, ako naman, nakangiti namang inabot ng babae sa kanya ang sagot ko laman. Tsaka may takoyaki pang kasama. Andito sila ngayon sa harap ng fountain sa isang park. Umiilaw ang fountain at masarap sa mata. Dati, usually sa club lang sila parati nagtutungo ng mga nagiging girlfriend niya. First time lang na ganito na nasa ganitong lugar sila. After this, anong gagawin mo? Itinabi niya na lang muna ang takoyaki at gulaman. Mas interesado siya sa mga plano ni Rita. Mag-aaral ako pagka uwi ko. Numiti naman ito. Kumunot naman ang noon niya. Hindi ba ito napapagod? Kakalabas lang nila sa school at kumain sa labas ha. Dapat ay nagliliwaliw na lang ito sa kung saan. Pero heto, at pag-aaral na naman ang iniisip nito. You like studying, ha? Ngumisi naman siya. Tumango si Rita at tumingala sa kalangitan. Nakatitig ito sa mga bituin doon. Importante yun sa akin eh. Umaasa kasi akong maiaahon ko sa hirap ang tatay ko kapag nakapagtapos ako. At kapag nagkaroon ng magandang trabaho balang araw, tumangu-tangu na lang siya. Iyon naman talaga ang mindset ng mga mahihirap. Sila na mayaman, walang balak yumaman pa. Hindi na pumasok sa isipan niyang magsikap sa pag-aaral. Para ano pa? Hindi naman nakikita ng mga magulang niya mga pagsisikap niya kaya matagal na siyang tumigil sa pagsisikap para paluguran ang mga magulang. Pwede mo rin yung gawing inspirasyon. Pwede rin hindi para sa iba kundi para sa sarili mo. Dugtong ni Rita na animoy naririnig ang nasa isipan niya. Napalunok naman siya at hindi na namalayang nakatitig na pala sa babae. Sa tuwing tititigan niya si Rita ay ganito, parang mas lalo lang gumaganda ang paningin niya sa babae. Hindi nakakasawa. Ano bang gusto mo sa isang lalaki? Bigla na lamang natanong niya. Lumawak ang ngiti ni Rita nang balingan siya. Parang nag-slow motion ang paligid dahil sa ngiti nitong iyon. Mahal ako at may plano sa buhay. May paninindigan at higit sa lahat, nag-aaral. Sa pagkakataong to ay medyo maloko ng ngisi ng babae. Halatang siya ang pinariringgan. Umangat ang sulok ng labi niya para sa mapaglarong ngisi. I feel like I need to study hard this time. Napasingap naman si Rita at kalaunan ay natawa. Aaminin niyang kahit hindi ang maingay na club ang pinuntahan niya ngayong gabi at pakikipaglampuhan sa mga babae ang inaatupag, naging masaya ang araw niya. Nakakapanibago ang lahat ng to. From Rita. Sige. Iyon ang sagot ng babae sa chat niya. Niyaya kasi niya itong sumama sa kanila sa beach ngayong araw. Sabado kasi at wala silang pasok. Alam niya namang nagpapakasubsob lang sa pag-aaral ang babae sa weekend. Mas mabuti na yung kahit papaano ay makalayo naman ito sa stress sa pag-aaral. Masyado nitong pinipressure ang sarili para maging achiever. Wow! Hindi naman makapaniwala ang mga kaibigan niya na talagang papayag si Rita na sumama sa kanila. Hindi pa kasi alam ng mga kaibigan niyang talagang lumalabas naman na sila ni Rita at nagkakamabutihan na. Kaya lang, hindi pa matatawag na date yon dahil hindi pa naman sila ng babae. Lumabas ang babae sa maliit na gate. Suot ang maong na shorts at naka-backpack. Simpleng shirt lang at wala malang ka-makeup sa mukha pero maganda. Para bang gusto niya na agad ipagmayabang iyon sa mga kaibigan niya. Na ito ang babaeng nililigawan niya. At magiging girlfriend niya soon. Matinik talaga. Inampas pa siya ni Brian sa balikat matapos sumalakhak. Makaka-first base yan mamaya. Kantsaw naman ni Jake. Kinabahan siya kaagad dahil paniguradong narinig naman niya ni Rita. Pasakay na ito ng van ang sabihin ng kaibigan nito ayon. Mabuti na lang at hindi naman nagsalita pang babae tungkol doon.
Kaya lang nang balingan niya si Rita ay nakita niya ang tensyon sa mukha nito. Kanina pa mukha itong tensyonado. Are you okay? Agad na bumaling sa kanyang babae. Oo, ayos lang. Pasensya ka na. First time ko lang kasing sumama sa mga ganitong outing. Usually kasi nasa bahay lang talaga ako. Natigilan naman siya. So, talagang hindi palata masyado nakakagala kasama ng mga kaibigan si Rita? Masyado itong seryoso sa goal nito sa buhay. Masaya siya pa ang makakapagparanas nito kay Rita. Napangiti siya. You will enjoy this. Sisiguraduhin ko yan. Napalunok ang dalaga pero nagawa pang umiti kalaunan. Hindi naman malayo yun, diba? Iyon ang hindi niya nasagot dahil hindi niya naman maipangako ngayon na malapit na nga ang pupuntahan nila dahil sa susunod na minuto ay airplane na ang sinakyan nila. Hindi naman gaano malayo yon, makakabalik din tayo kaagad, promise. Explain niya na mapansin ang lito sa mukha ng dalaga. Ganun ba? Ngumiti siya sa babae. Don't worry. Napalunok ito, tumango. Tsaka nagbitiw ito ng bahagyang ngiti. Diretso sila sa resort. Kilala na siya doon dahil tiyahin niyang may-ari ng resort. Hapon na kasi at maganda ang sunset that time kaya manonood na lang muna sila. Bukas na sila magtutungo sa Korong-Korong Beach para sa mga activities. Napatingin naman si Rita sa sarili na mapansin na nakabikini ng ibang mga babaeng kasama ni Calvin. Wala naman siyang lakas ng loob na meron ng mga babaeng kasama ng mga barkada ni Calvin. Napabuntong hininga na lang siya. Sunset na at maganda ang pwesto nila. Pinili niya na lang na maupo sa lounger at pinagmasdan ng dagat. Here, napatingin siya sa soda and can na inabot sa kanya. Parang nag-init ang pisngi niya. Si Calvin, hindi ito naligo kasama ng mga kaibigan sa dagat at piniling samahan siya doon. Salamat. Ani at nahihiyang tinanggap ang soda. Alam niya ang background ni Calvin. Babaero raw ito at kailanman ay hindi naging seryoso sa mga yon. Isang linggo raw ang pinakamatagal nitong relasyon. Pero sa kabila ng lahat ng narinig mula kay Ines tungkol kay Calvin, ay hindi niya pa rin mapigilan na pagbigyan ng lalaki. Noong makita niya ito ay aaminin niyang naging crush niya nga ang lalaki. Noong nagsimula na itong magpapansin sa kanya, ay mas lalo naman siyang nahulog. Kaya nga, nangyayain siya nito ay hindi na rin niya mapigilan ng sariling sumama sa lalaki. Ang importante, masaya siya. Yun lang. Wala na siyang pakialam kung ano man ang pagkatao ni Calvin. Maganda rito. Ani ay ang tinutukoy ang tanawin. Bahagya siyang umiti sa lalaki. Ang totoo niyan ay nakaramdam siya ng insecurities. Hindi siya katulad sa mga babaeng nakarelasyon ni Calvin. Malayong malayo siya sa mga yon. Pero heto siya, andito at kasama ng lalaki. Iya? Anito. Pero nang balingan niya ay sa kanya nakatingin ang lalaki. Ngumisi ito na mapansin ang pamumula ng pisngi niya. Kagad siyang nag-iwas ng tingin. Agad na nagwala ang puso niya. Lalo pat hindi na maawat si Calvin sa pagtitig sa kanya. Napalunok siya at naglakas ang loob na balingan ng lalaki. Hindi ka maliligo? Alanganin ang ngisi niya. Andun ang mga... Hindi niya pa natatapos ang sasabihin na bigla na lang nitong inilapit ang mukha sa isang iglap at natagpuan na lang nakahalika na ang lalaki. Kapwa habol ang paghinga nila ng maghiwalay. I'm sorry. Paana sasambit ni Calvin habang kapwa pa rin silang hinihingal. Medyo nagulat siya sa ginawa ng lalaki pero aminin niyang nagustuhan niya iyon. Mahiyain at mahinhin siya pero sa pagkakataong yon ay gusto niyang pagbigyan ng sarili. Siya na mismo ang lumapit kay Calvin para ipagpatuloy ang halik. Calvin was willing to do it again. Hindi niya naman namalayang narating na nila ang silid. Hinayaan niya ang lalaki sa mga gusto nitong gawin. Magpapaubaya siya kahit ngayon lang. Pinagbasta ni Calvin ang natutulog na dalaga.
Nakatulog na ito kaagad kagabi matapos may mangyari sa kanila. Buong buhay niya ngayon lang siya nag-abang ng ganito. After may mangyari sa kanila ay umalis siya ng walang nararamdamang kakaiba. Hindi iyong ganito na parang may paru-paro sa tiyan na habang pinagmamasa ng babaeng katabi niya sa kama. Kakaiba. Nakakapanibago. Morning. Garal-gal ang boses niya na sabihin yon. Nagmulat ng mga mata ng babae. Agad naman nito nagtama ang mga mata nila. Let's eat. Niya sa malambing na boses. Nag-order ako. Di ka kasi makapaghapunan pa dahil nakatulog ka kaagad kagabi eh. Hindi na siya matingnan ngayon ni Rita. Parang gusto niya mapangiti. Ang cute lang nitong tingnan. Sige. Anito at akmang babangon na nang mapagtantong wala pa itong suot. Nasaan ang banyo? Magbibihis muna ako. Nuro naman niya ang bandang kanan pa na pinto. Mabilis pa sa 4:00 na naglaho ang dalaga sa harapan niya. Nagsimula na silang kumain nang hinawakan niya ang kamay nito. Kita niya ang gulat sa mukha ng dalaga. I want you to meet my parents, Rita. Ipapakilala kita sa kanila bilang girlfriend ko. Mas lalo namang namilog ang mga mata ng babae. Ngayon lang siya may ipapakilala sa pamilya niya. At si Rita iyon. Please. May pagsusumamo pa sa mga mata niya nang sabihin iyon sa babae. At naniwala ka naman. Malamang kung ano-ano na lang nakasinungaling ang sasabihin niya para paasahin ka. Tapos kapag hulog ka na, saka kanya iiwan na parang lantang gulay. Pagbubunga nga pa ni Ines nang malaman nito ang lahat ng nangyari sa kanila ni Calvin. Ito ang unang nagalit nang umamin siya. Pero hindi siya nagpatinag sa mga sinabi ni Ines. Masayang masaya siya ngayong opisyal na ang relasyon nila ng binata. Tsaka naniniwala siya sa mga sinabi ni Calvin. Mahal siya ng lalaki. Ito mismo ang nagsabi sa kanila na paniwalaan niya iyon. Mahal niya rin si Calvin. Hindi naman siguro, Ines. Baka nagbago na talaga siya. Napayuko naman siya nang sabihin iyon. Napahilot pa sa sentido ang kaibigan niya. Ay nako, ewan ko nga sa'yo. Hindi naman mapigilan ni Calvin ang ngiti. Sa labi nang lumabas mula sa gate nito ang dalaga at maayos na nakabihis ang babae. At ngayon niya lang ito nakitang nag-ayos ng ganito. Mas lalo itong gumanda. Beautiful. Niya tinawakan ito sa kamay. Namulang mga pisngi nito. Niloloko mo naman ako eh. No, that's true. Mas gumanda ka nga lang ngayon. Humigpit naman ng bahagyang kamay niya sa babae. Salamat. Nito na nahihiya pa. Let's go. Tumango ito. Kaagad na silang sumakay sa van nila. May family gathering sa mansyon at sosorpresahin niya ang kanyang pamilya. Ngayon lang siya dadalo sa family gathering. Pero sa pagkakataong to, ay kasama niya ang girlfriend niya. Humigpit ang hawak ni Rita sa braso niya na makapasok na sila sa mansyon. Nandoon ngayon ang mga uncle niya at auntie. Present na present din ang lolo niya at lola. Good evening. Aniya sa ama na nagulat pa sa pagdating niya. Iho, himala at nakarating ka. Natatawang sambit ng ama. Kaya lang natigilan nito nang mapansin ni Rita sa tabi niya. Pa, my girlfriend, Rita Aguilar. Pakilala niya kaagad sa babaeng kasama. Hello po sir. Nahihiyang bati naman ang dalaga. Kumunot ang noo ng ama niya. Ilang saglit pa ay napansin rin niya ang ina niya na agad namang lumapit. Oh, who's here? Hilaw ng ngiti naman ng ina niyang mapapansin kasama niya. My girlfriend ba? Napasinghap ang dalawa. Alam na mga ito ang background niya sa mga babae. Kahit malayo siya ay naka-follow up sa kanyang mga magulang. Mataas ang standard ng mga ito at napagod siya doon. Hindi matanggap ng mga tong hindi siya achiever katulad ng gusto nitong mangyari. Nice to meet you. Oh, what's your name?
Anang ina niya na akmang makikipagkamustahan kaya lang hindi pa alam ang pangalan ng dalaga. Rita Aguilar ho, ma'am. Nahihiyang ulit ng dalaga. Humigpit ang hawak niya sa kamay ng dalaga para iparamdam dito na nandito lang siya at huwag itong matatakot. Rita, what? Napalingon siya sa ina niya nang mapansin ang reaksyon nito. Bakas ang gulat at pagkalito sa mukha ng ina. Maging siya ay nagtataka. Aguilar, sinong ama mo? Ani ng ina niya na para bang aggressive sa pagkakataong yun. Ma, teka, bakit? Agad niyang kinubli sa likod ng girlfriend na naguguluhan din. Anak ka ba ni Crescencio Aguilar? Sunod na tanong ng ina. Oho, ama ko hong binanggit ninyo. Pag-amin naman ni Rita, ngunit naguguluhan pa rin. Namilog naman ang mata ng kanyang ina. So you're the daughter of that criminal? Tumaas pa ang boses ng kanyang ina. Ma, what the heck are you talking about? Nairita na siya. Bakit na ito aakasuhan ng gano'n ng girlfriend niya? Yes, she's his daughter. Ang ama niya ang isa sa nagnakaw sa bangko. Haven't heard that yet, son? Kunot noong baling ng ina niya sa kanya. Tulala naman na umiling siya. Nandito ka ba para aminin sa amin na nagawa niya yon? Nakakulong pa ang ama mo hanggang ngayon. Surely, balak mong hututan ng anak ko. Ma, stop it! Pigil niya sa ina. Nagugulahan pa siya. Ayaw niyang paniwalaan kagad iyon. Gusto niyang manggaling iyon mismo sa bibig ng dalaga. Kaya bago pa lumaki ang gulo at napansin niyang lumapit na rin ang iba pa nilang relatives, ay hinilan niya palabas si Rita. Nasa van na sila ng balingan ng girlfriend. Umiiyak si Rita. Kanina sa loob pa lang ay umiiyak na ito. Gusto niya itong aluin pero naguguluhan din siya at nagulat. Hindi niya na alam ang gagawin. Totoo ba sinabi ni Mama? Panimula niya. Nakatingin siya sa unahan. Ilang saglit pa bago ito nakapagsalita. Oo, tama siya. Papa ko ngayon. At totoo ang sinabi niya. Nakukulong nga ang papa ko ngayon. So tama nga ang mama niya. Parati silang magkasama ni Rita pero ngayon lang nito iyon sinabi. Bakit di mo sinabi? Suminghap ito at patuloy na umiyak. Kasi personal kong buhay yun at you're my girlfriend now. Wala pa rin akong karapatan na malaman yun. Napanganga si Rita, tila hindi makapaniwala sa pagtaas ng boses niya. Nagagalit ka dahil hindi mo alam na nakakulong ang ama ko? Dahil hindi ko sinabi? Siguro kung nalaman mo ng maaga, naiwasan mo kaagad ako. At hindi mo na sana ako naging girlfriend ngayon. Gulat na napatingin siya kay Rita. Agad siyang umiling. Hindi iyon ang dahilan. No, Rita. Hindi yan ang... Pasensya ka na kung hindi ko agad nasabi. Pasensya ka na kung nakakahiya ako sa pamilya mo. Pasensya na talaga, ha? Tapos, bigla na lang itong lumabas sa sasakyan. Hindi niya na nagawa pang pigilan ito. Akmang hahabulin niya na ito pero nakasakay na ito ng taxi. Hindi talaga siya nakatulog ng gabing yon. Gusto niyang puntahan ng babae pero baka mas lalo lang itong magalit kapag ginulo niya. Ngayong girlfriend niya na ang babae ay gusto niya namang mag-open up ito sa kanya. Ayaw niyang naglilihim ito. Kahit ano pa ito o saan man ito nanggaling, tatanggapin niya ito dahil mahal niya si Rita. Pero ngayon, heto, at mukhang iyon pa nga ang naging dahilan ng pag-aaway nila. Rita, please, can we talk? Sinundan niya ito sa hallway. Hindi nagsalita ang babae pero si Ines ang tila spokesperson nito. Silent means no. Bulalas pa ni Ines. Nagtawanan naman ang mga kasama niya. At kailan pa naging no ang silent? Ani Arnulf. Nagkatuwaan ng mga kaibigan niya pero nanatili siya nakasunod ng tingin kay Rita na ayos rin naman na naglalakad palayo sa kanya. Ilang beses niyang sinundan ng babae. Wala na siyang pakialam kung magmukha siyang baliw kakasunod kay Rita. Gusto niyang pag-usapan ang problema nila. Gusto niyang ayusin iyon. Hindi siya matahimik habang ganoon pa rin ang nangyayari sa kanilang dalawa ng nobya. Uy, sino yun? Sino yun?
Isang araw, recess time na magkagulo sina Jake sa may bintana at may tinitingnan sa labas kaya napasilip din siya. Nagulat siya at kumuyom ang kamao nang makita kung sino ang nasa baba. Si Rita kasama ang lalaki sa kabilang section. Halaga ako si Ken. Natatawang bulalas ni Brian. Alam kasi nilang inggitero yang si Ken. Taga-ibang section niya na taga-salo ng mga basura niya. Noong nakipag-break siya kay Safara, ito naman ang nandigaw kay Safara. Kaka-break lang din ng dalawa tapos ngayon si Rita naman ang target ng binata. Uy, dude, mukhang si Rita na naman ah. Akala siguro noong ungas break na kayo. Ulul talaga. Humagalpak pa si Arnulf. Nagtagis naman ng bagang niya. Kung kailan nag-away sila ni Rita, saka naman sumulpot ang isang to. Sinundan niya ng tingin ng dalaga na makapasok ito sa classroom. Nang umupo ang babae ay agad naman siya nagsalita. Rita, can we... Hindi niya natuloy ang sasabihin dahil bigla na lang itong tumayo at umupo malayo sa kanya. Si Ines na ngayon ang malapit sa kanya. Inangatan pa siya ng kilay ni Ines. Napabuntong hininga siya at kumuyom ang kamao sa ilalim ng upuan. Ilang beses siyang napamura sa isipan niya. Gustong-gusto niya nang kausapin si Rita. Sana naman kahit isang beses ay pagbigyan siya nito. Pero hindi nito ginawa. Nang makita niya ang babae at si Ken na nasa likod na naman, ay agad na siyang bumaba. Galit na galit siya. Bakit si Ken kinakausap nito? Bakit siya hindi? Siya ang boyfriend nito pero iba ang kausap nito. Mabilis niyang hinablot si Ken patayo at inundayan ng malakas na suntok. Napaupo sa damuhan ng lalaki sa lakas ng suntok niya. Siniguro naman niyang dudugo ang uso nito sa suntok niya. Gago ka! Bulalas niya. Calvin! Calvin! Sigaw ni Rita nang simulan niya ng suntukan si Ken. Tama na, please! Umiiyak na si Rita pero hindi siya nakinig. Hanggang sa napuno na ng dugo ang mukha ni Ken, saka lang siya tumigil. Galit na binalingan niya si Rita. Nakita naman niyang umiiyak ang babae at humingi ng tulong. Natawa siya. Talagang ito pang sinaklolohan ng dalaga imbis na siyang agad na nilapitan nito. Fine. Mukhang huli na yata ako, Rita. So let's end this. Natigilan naman ng babae. Napanganga ito nang tumingala sa kanya. Let's break up. Malaya ka na. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti bago tumalikod. Laman na siya ng club after that. Gabi-gabi na siyang nag-iinom. Hangover siya parati kinabukasan. Pakiramdam niya, ito na yata ang karma niya sa lahat ng babaeng niloko at sinaktan niya. Ito na siguro ang kabayaran. Kung kailan nagmahal na siya ng totoo, saka naman nangyari ito. Parating bakante ang upuan ni Rita simula nung mangyari iyon. Gusto niya mang magtanong kay Ines pero parang naduduwag siya at naiinis siya sa sarili. Wala na sila ni Rita pero bakit parang gusto niya pa rin alamin ang nangyari sa babae? Dapat wala na siyang pakialam dahil wala na rin naman itong pakialam sa kanya. Kawawa naman si Rita. Gago kasi talaga yung Calvin na yun. Isang araw, narinig niya nag-uusap ang mga babae sa likod ng school building kung saan sila tumatambay ng mga kaibigan niya. Natigilan lang siya nang marinig ang pangalan ni Rita. Kung hindi dahil sinalo ni Rita yung punishment ni Calvin na yon, baka matagal na siyang na-expel sa school. Last wave nila na pala yun. Sa dami pa namang kalokohan ginawa ng Calvin na yon, malamang na mas gugustuhin ng mga teachers natin na paalisin siya. Natigilan siya. Si Rita? Si Rita ang sumalo ng punishment niya? Kaya pala hindi siya pinatawag sa guidance. Nagulat ang mga babae nang bigla siyang sumulpot. Kasama pala ng mga ito si Ines. Umiiyak si Ines habang kausap ang mga babae. Nasaan si Rita? Aniya na nakatitig kay Ines. Galit si Ines habang nakatingin sa kanya. Nagbitiw ng sarkastikong tawa si Ines pero may luha pa rin ang mga mata. Talagang nagtanong ka pa, no? Ayun, siya ang pinatanggal imbis na ikaw. Kasi, sinuntok mo lang naman ang lalaking tinuturuan niya. Part sa pagiging scholar niya ang pagtuturo sa mga mababang grades at kasama si Ken doon. Pero ikaw kasi, bigla ka nalang sumulpot at nanuntok ng walang dahilan. Tapos yung tanga ko namang pinsan, nakiusap sa principal na siya na lang ang tanggalin imbis na ikaw. Ang tanga-tanga niya, diba?
Nagmahal siya ng gago na katulad mo. Tapos umagulhol na umalis si Ines sa harapan niya. Wala siyang nagawa kundi ang matulala na lang sa kinatatayuan. Parang gustong manlambot ng mga tuhod niya dahil sa narinig. After 7 years, pinagbasta ni Calvin ang punong kahoy sa likod ng paaralan. Hindi niya lubos maisip na ang lugar na ito ang huling lugar na makikita niya si Rita. Dito nangyari ang bagay na yon na siyang dahilan kung bakit tuluyang nawala sa kanya ang babae. Marami siyang pinagsisihan. Marami siyang what if sa utak niya. What if naghintay na lang siya at hindi nagpadala sa galit niya? What if hindi niya ginawa yon at nagpadalos-dalos sa desisyon? Sila pa kaya hanggang ngayon ni Rita? Nandito pa kaya ang babae at hindi siya iniwan ito? Hindi siya nag-ingat. Kasalanan niya ang lahat. Bumuntong hininga siya. Isang bagay ang pinangarap niya sa pagkakataong ito. Gusto niyang makita si Rita. Gusto niyang makausap ang babae kahit isang beses man lamang. Attorney, malilate na ho tayo sa meeting natin with our new client. Kailangan na natin siyang puntahan. Natigilan siya sa pagbabalik tanaw nang marinig ang boses ng lalaking sekretarya niya. Mabigat ang kalooban na binalingan niya ang puno bago tumalikod. Nagbago na nga ang buhay niya dahil kay Rita. Siniguro niyang hindi masasayang ang pagsakripisyo ng babae sa kanya. Mas pinagbutihan niya ang pag-aaral at nagtapos ng abogasya. Salamat kay Rita at isa na siyang successful at in-demand na abogado sa linya niya. Kaliwat kanan ng mga clients niya. Walang araw na hindi siya naging abala. Pero sa kabila ng busy schedule niya ay hindi siya kailanman lumiban sa pagpunta sa lugar na ito. Nakakatawa man pero umaasa siyang makikita niya muli si Rita sa lugar na ito. Kahit imposible ay umaasa pa rin siya. Okay na ho kayo? Usisa ng driver na makapasok siya sa sasakyan. Inayos niya ang necktie niya. Okay na, salamat. Tara na. Nagsimula ng umandar ang sasakyan at ang kanilang tungo ay ang isang coffee shop na napag-usapan nila ng kliyente. Maayos na silang nakapag-usap through email nitong mga nagdaang buwan. Nagkapirmahan na sila ng contract online dahil busy ang susunod niyang kliyente. Hindi nito magawa ang pakikipagkita sa kanya. Kahit ang sumagot ng tawag niya ay ang sekretary pa mismo nito ang gumagawa. Maging makipagkita sa kanya ngayon ay ang secretary ulit ito. Magpapasa ito ng impormasyon sa kanya tungkol sa last will ng yumaong ina ng kliyente. Siya nang bahala sa bagay na iyon at mag-aasikaso para maging legal iyon. Nasa loob ho ang sekretary niya at mukhang kanina pa naghihintay. Imporma ng driver niya o mas mabuting sabihing panakot ng lalaki sa kanya. Napapailing na lang siya kay Manong Badong. Matagal niya ng driver si Manong Badong, parati kasi siyang late sa mga ganito kaya ugali ng manakot ni Manong Badong sa kanya na animoy gagana pa talaga. Wala naman talaga siyang pakialam doon. Maraming nangangailangan sa kanya at hindi siya natatakot na mawala ng kliyente. Mas takot pa ang mga itong mawala siya. Inayos niya ang necktie na suot at tumikim ng makarating sa table ng babae. Nasa edad 50 anyos ng babaeng inabutan niya doon. Formal itong tumango at nagpakilala. Ako si Mrs. Veneracion. Ako ang sekretary ni Miss Lee. Formal ang boses nito. My pleasure to meet you, Mrs. Veneracion. Nakipagkamay siya dito. At kahit ngumiti dito, ay nananatili pa rin seryoso ang mukha ng babae. Hula niya ay siguro ganito rin kaseryoso si Mrs. Lee. Kaya't kumuha ito ng tauhan na katulad nito ang attitude. Inilahad ng maayos ng babae ang impormasyon na kailangan niya para sa testamento. Maayos silang nagkahiwalay, pero bago iyon ay may sinabi ang babae sa kanya. Sa susunod na meeting ay hindi na akong pupunta. Si Mrs. Lee na. Anito. Siguro ay warning iyon para hindi na siya magpaka-late katulad ngayon dahil hindi kasing haba ng katulad ng meron nito ang pasensya ni Mrs. Lee. Maaaring madaling mairita ang amo nito kaya nagsabi na sa kanya. Pwede naman kasi nilang diretsahin siya. Pagkalabas niya ng coffee shop ay nag-vibrate ang phone niya. Bumungad sa paningin niya ang numero ng girlfriend niya, si Nathalie. Dumating sa buhay niyang babae ng isang beses na nag-meet sila sa Macau. Naging one night stand niya ito at sa pangalawang pagkakataon na nagkita sila ay naging sila na. Pareho sila ng trabaho ngunit hindi seryoso ang babae sa career nito.
Hindi tulad niya na focus siya dito. Ayaw ni Natalie na mas stress sa trabaho at mas gustong magpinta at libutin na lang ang buong mundo. Babe, andito na ako. Pupunta ako sa condo mo. Busy ka ba? Masayang bungad nito sa kanya. Kagagaling lang nito sa Japan at ngayon lang dumating. Tsak na pagkatapos ng linggong ito ay aalis na naman ito para magpunta ng Paris. Lahat na lang yata ng kinigita nito ay ginagamit nito sa trips nito. Ang nakakalungkot ay magkaiba sila ng hiling ng babae. Hindi niya gusto ang mga biyahe sa ibang bansa at samahan nitong mag-discover ng mga bagay-bagay. No, kakatapos ka lang sa bagong client. Oh, dinner tayo later? I'll cook pasta, okay? Magikik ito. Okay. Bumuntong hininga siya. Tired? Nakailang meetings ka na today? 4? Oh, napangiti siya. Makulit si Natalie. Minsan, sa kakulitan nito, nakakalimutan niyang girlfriend niya ito at tinuturing na lang na little sister. We'll wait for you, babe. Diretso ka na lang sa condo kung wala kang next meeting, okay? Okay. Tsaka binaba na ng babae ang tawag at akmang tutungo na siya sa sasakyan niya nang may mapansing pamilyar na mukha sa kabilang side ng daan. Natigilan siya at parang tumigil ang mundo niya nang makilala ang babaeng sumakay ng van. Rita? Nang magsimula ng umandar ang sasakyan ay agad siyang nagtungo rito. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan at agad kinalabit si Manong Badong. Manong, sundan niyo ho sa sasakyan yan. Natataranta niyang sabi sa driver. Bakit ho? Nagugulo ang usisa naman ng matanda na halatang nagulat sa naging utos niya. Basta ho, sundan niyo na lang. Sumeryoso pa ang aura niya at kinakabahan na nakatingin sa unahan. Kailangan niyang masundan ang sasakyang yon. Hindi niya rin alam kung anong sasabihin kay Rita. Ang gusto niya lang ng mga oras na yon ay makita ang babae. Hindi niya ito lalapitan kung iyon ang gusto nito. Ayos na siya na makita ito at tanawin mula sa malayo. Laylay ang balikat niya na hindi niya magawang masundan ni Manong Badong ang sasakyan. Mabilis ang takbo ng sasakyan. At ang malas pa dahil sumuong sila sa kalagitnaan ng traffic. Nawala sa paningin nila ang sinakyan ni Rita. Pasensya na iho, kasalanan ko. Sana naghanap na lang ako ng shortcut baka. Hindi ho, Mano. Ayos lang. Huwag niyo sisihin ang sarili ninyo. Talagang minalas lang tayo. Niya na napabuntong hininga. Aaminin niyang talagang nangihinayang siya. Hindi malang nabigyan ng pagkakataong makausap ang babae. Talagang si Rita ang nakita niya. Hindi lang siya namamalik mata. Kaya lang, isa sa napansin niya kanina ay may kasama itong batang babae. Tinulungan pa nga nito makapasok sa sasakyan. Anak kaya nito ang bata? Ngunit sino ang ama? May asawa na ba siya? Kung ano-anong katanungan ang sumasalimbay sa isipan niya ng mga oras na yon. Kahit nung makarating siya sa kondo at sinalubong siya ng halik ng girlfriend niya, ay hindi niya masyadong pinagtuunan nito ng pansin. Naiwan ang isipan niya sa kung saan. Hey, are you okay, babe? Natatawang punapa ni Natalie. Yeah, I'm fine. Para ka kasing may iniisip dyan. Masyado mong nilulunod ang isip mo sa trabaho. Unwind, relax. Sa susunod, samahan mo ako sa Thailand ha para makasakay ka ng elepante. Baka matanggal yung stress mo kapag nakasakay ka sa maalog na elepante. Pagkatapos ay tumawa ito. She smirked at sinikap na ito ng pansin sa girlfriend na maganang nagkukwento tungkol sa mga experiences nito. Nasa akin ang mga bata. Late ka pa rin? What happened to you, Rita? Napagalitan pa nga si Rita ng fiancé niya habang nasa biyahe na siya kinabukasan. Papunta siya sa nakausap na attorney para asikasuhin ang last will ng kanyang inang na mayapa na. Ginigiit pa rin kasi ng kapatid ng kanyang ina na dito mapupunta ang lahat ng ari-arian ng kanyang ina. Matapos manganak ng kanyang ina sa kanya ay iniwan na siya ng ina sa mahirap na ama. Matapos naman mamatay ang ama niya sa sakit sa puso, ay kinuha siya ng ina at binago ang apelido niya. Nasa kanyang last will ng ina bago ito na maalam. Hindi niya na sana ito kakailanganin pero importante sa ina niyang naiwang kumpanya. Kapag hinayaan niya iyon ay mapupunta lang yon sa sugarol niyang tiyahin. Hawak niya ang last will, kaya lang ay wala pang notaryo ng attorney kaya hindi pa iyon matatawag na legal at pwede pang masulot ng tiyahin niya ang lahat ng ari-arian ng kanyang ina.
Kaya inasikaso niya ito ngayon. At saka si James din ang nagpupush sa kanyang asikasuhin ng tungkol sa bagay na iyon. You're now the CEO of your own brand. Hindi ka dapat maging bad example sa mga... At kung ano-ano na nga mga sinabi ni James sa kabilang linya. Hinayaan niya na lang na naka-loudspeaker ang phone niya. A year ago, nakilala niya si James. Noong mga panahong kailangan niyang pinansyal para sa papa niya, ay nandoon si James para saklolohan siya. Utang na loob lang ang dahilan kaya hanggang ngayon ay nananatili pa rin siya sa tabi ni James. Kung hindi dahil doon ay baka matagal niya nang tinakbuhan ng lalaki. Okay, salamat sa paalala. Bye. Formal lang tono niya nang sabihin iyon. Tutungo siya sa same coffee shop na sinabi ng sekretarya niya. Doon kasi dati nagkita ang attorney at ang sekretarya niya. Alam din ni James ang lokasyon na yon. Susunduin siya doon ng lalaki kasama ang anak niya dahil kakain sila sa labas after ng meeting niya. Dire-diretso ang lakad niya sa loob ng coffee shop. Sa busy ng schedule niya ay himalang nabigyan niya pa ng kaunting oras ang meeting niya with the attorney for the last will thingy. Masyado kasi siyang pinipressure ni James sa trabaho niya. Masyadong perfectionist ang lalaki na kahit sa maliit na detalye ay itatawag pa sa kanya. Nakaka-stress din talaga. I'm sorry kung ngayon lang ako nakarating, Mr. Agad na saad ni Rita pagkarating niya sa table. Hindi niya na nagawang tingnan ng lalaki dahil abala siya sa paglapag sa folder niya sa mesa. Kaya lang nakalimutan niya ang pangalan ng abogado dahil kahit iyon, hindi niya na naitanong sa sekretarya niya sa pagmamadali. Nang mapagtantong hindi niya alam ang pangalan at apelido ng tao, ay saka lamang siya nag-angat ng tingin na kaagad naman niyang pinagsisihan. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo niya nang mapagtanto kung sino ang taong nasa harapan niya. Calvin? Halos magsumigaw ang boses sa isipan niya. Parang gusto niyang kainin na lang ng sahig. Can I go to the comfort room? For a while. Bago pa man makapagsalita ang lalaki, ay inunahan niya na ito sa pagsasalita. Hawak niya lang ang phone na magtungo siya sa comfort room. Dali-dali at halos takbuhin niya ang comfort room matapos niyang makipagpaalam. Hindi niya na nga nahintay na magsalita pa si Calvin dahil agad niya na itong tinalikuran. Ate Hermie? Bulalas niya na sagutin ng babae sa tawag. Ang sekretary niya kaagad ang tinawagan niya. Anong pangalan ng abogado? Mr. Calvin Alvarez po. Bakit po? Inosenteng sagot naman ni Hermie. Napapikit siya ng mariin bago siya nakasagot. Oh my God. Mahinang bulalas niya na umabot pa rin sa pandinig ni Hermie. Po, may problema po ba? Wala naman, pwede bang maiurong ang transaksyon natin sa kanya? We can still get another attorney, right? Those who are more skilled than him. Parang malabo ho eh. Siya na po kasing pinakamagaling pagdating sa ganitong matter. Miss Lee, inaabangan ko talaga siya para sa bagay na to. Maswerte pa nga tayo dahil isa tayo sa magiging clients niya. In demand kasi siya. Nung sinabi niyo maghanap ako na magaling, siya kaagad ang first candidate ko. Tsaka nakaperma na po siya ng kontrata sa atin kaya naman hindi na po natin makakancel. Mahabang paliwanag naman ng sekretarya niya. Nakagat niya pa ang pang-ibabang labi. Napahilot siya sa sentido ng dahil doon. Talaga bang wala ng pag-asa? Inayos niya ang sarili at lumabas na sa comfort room. Kailangan niyang tapusin ito. Darating si James kasama ang anak niya. Hindi pwedeng magkita ang mga ito at si James. Awkwardness ang agad na bumalot sa kanilang dalawa. Rita! Napalunok siya sa unang banggit pa lang nito sa pangalan niya. Agad naman nagwala ang puso niya sa simpleng bagay na ginawa nito. Napalunok siya at tensyonadong umupo ulit. Ilang taon na ang nagdaan at ngayon muli silang nagkaharap. Si Calvin, isa ng attorney. Parang gusto niyang maiyak. Magkahalong sakit at saya ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Akala niya ay tuluyan na itong tinapon ng buhay nito noong umalis siya. Hindi niya naman lubos akalaing naging successful ang lalaki at hindi na sayang ang sakripisyong ginawa niya ilang taon na rin ang nakakaraan. Parang suntok para kay Calvin na makitang sinusundo ng ibang lalaki ang ex-girlfriend niya. Ang babaeng hanggang ngayon, laman pa rin ng puso at isipan niya.
Matapos ang kanilang meeting, hayon sa labas at sumalubong kaagad si Rita sa mayamang lalaking may kasamang bata. Hindi niya kayang tingnan. Kanina lang ay parang hindi ito mapakali habang kaharap siya. Tila gusto nitong matapos kaagad ang meeting nila. Ngayon, nasagot ang dahilan kung bakit nagmamadali ang babae. Dahil excited na itong makita ang pamilya na magsundo rito. Mukhang masaya naman si Rita. Hindi pa rin nagbabago ang babae. Palangiti pa rin ito. Kaya lang, mas gumanda ito lalo ngayon. Bumuntong hininga siya at laylay ang balikat na kinuha niya ang attache case niya. Minsan na nga lang ako uuwi. Hindi pa kita makagilap dito sa condo mo. At least take time and take a break with me, babe. Sinabi ko na sa'yo nung nakaraan, wala pa rin kaming response doon. Ano na? Nag-iwan ng voicemail si Nathalie. Halata sa boses ang iritasyon. Ilang beses na kasi ito nagtatanong sa kanya about sa balak nitong pagpunta sa Thailand kasama siya. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot. Mas lalo lang siyang na-stress sa problema niya kay Nath. Idagdag mo pa na nakita sila ngayong araw ni Rita. Hindi niya napaghandaan iyon. Sino ba naman kasi mag-aakalang ngayon pa talaga sila magkikita nang hindi sinasadya? Ilang taon niyang hinintay ang pagkakataong yon. Drinks, boss? Tanong sa kanya ng bartender na umupo siya sa bar counter. Hindi niya naman kayang umuwi ng matino ngayong gabi sa condo. Hindi niya kayang matulog ngayon na iniisip pa rin ang interaction nilang dalawa kanina ni Rita. Kaya wala siyang choice kundi ang dumiretso ngayon sa bar at saglit na uminom. Ermi, pwede bang ikaw na munang pumunta ngayon sa meeting with Mr. Alvarez? Kabado si Rita sa hindi maipaliwanag na dahilan ng sabihin iyon sa sekretarya niya. Ma'am, sabi niyo ho ako ang umattend sa meeting with Mr. Policarpio kaya nandito ho ako ngayon. Hindi ko na ho maaabutan ng meeting with Mr. Alvarez kung ako pa pong papupuntahin niyo roon. Mukhang mahaba-haba pa po kasi itong pag-uusapan namin dito eh. Pasensya na po, ma'am. Napabuntong hininga na lang siya. Oo nga pala. Si Ate Ermi ang pinapunta niya kanina sa meeting kasamang isang investor dahil may daniluhan din siyang isa pang meeting sa board. Ngayon ang schedule ng meeting nila ni Calvin Alvarez. Kung alam niya lang ay sana, hindi niya na pinapunta pa si Ate Hermie sa meeting kay Policarpio. Wala siyang choice kundi ang bumaba na lamang. Dumukot siya ng salamin sa purse niya at para sulipan ang sarili. Halata ang kaba sa mukha niya at nagdagdag pa ng lipstick at binaba ang salamin. Tensyonado na tumingin siya sa unahan. May pinagsamahan sila ni Calvin noon. Oo, pero parte na lang ito ng past niya. Kaya lang nagbunga iyon. At iyon ang anak niyang si Kane. Ang 7 years old na batang naging bunga ng kapusukan nilang dalawa noon. Hindi madali ang maging batang ina. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ay nagawa niyang makasurvive. Inayos niyang sarili na makarating sa coffee shop. Mabilis siyang nahanap sa mga taong nandoon si Calvin. Agad na nagtama ang mga mata nila. Halatang kanina pa itong nakamasid sa kanya. Pilit mang iwasan ay hindi niya mapigilan ng kabog ng puso niya. Hi, sorry, I'm late again. Formal ang tono niya. Pangako hindi na mauulit ito. No worries, Rita. Hindi mo kailangang magmadali. Makakapaghintay ako. Napatitig siya sa lalaki. Kalaunan ay nag-iwas ng tingin at tensyonado ang napalunok. Okay. What do we have here? Agad niyang kinuha ang menu ng coffee shop at inabala na lang ang sarili sa pag-order. Hanggang sa nagsimula na sila sa pagdediscuss na isa sa dahilan at pinunta niya doon. I've already signed it. Napag-aralan ko na rin ang tungkol sa case niya ng auntie mo. Wala ka nang dapat problemahin pa. Tumangu-tangu siya. Okay, thanks. Matatapos ang pag-uusap nila, takmang tatayo na siya nang biglang magsalita si Calvin. Rita, can I talk to you? Hindi to tungkol sa trabaho. Napalunok siya ng balingan si Calvin. What is it, Calvin? Isang saglit bago nagsalita ang lalaki. Abala siya, pero hindi niya mahindian ang lalaki. Matagal-tagal din silang hindi nagkita at deserve ng lalaki ang kaunting oras niya kahit ngayon lang. I want to say sorry. Kasalanan ko yun. Anito tuminto at saka gumalaw ang Adam's apple nito. Don't worry. Hindi naman ako umaasang patatawarin mo ako. I just feel like I need to say sorry.
Tumango siya habang hindi inaalis ang titig sa lalaki. Ramdam niya ang sinseridad ni Calvin. Treat me just like before. Huwag mo akong layuan, Rita. I know you have your own family now. At wala akong balak na manggulo. Napayuko siya. Family? Iyon bang iniisip ni Calvin? Iniisip ba nitong asawa niya na si James? Gusto niya mang itama ay wala siyang magagawa. Magugulo lang kapag inamin niya ang totoo. I want us to be friends again, kung ayos lang sa'yo. Hindi siya kaagad nakasagot sa suhestyon ng lalaki. Ayos lang ba? Papayagan niya ba? Kapag umuo siya, ibig sabihin pinapayagan niyang lalaking pumasok ulit sa buhay niya. Nalilito siya. Nakangiti si Calvin nang dala niyang magandang sagot ni Rita. Oo, iyon ang sagot ng babae sa offer niya. Hindi iyon kasama sa plano niya pero nasabi niya. At masaya naman siyang maganda ang naging outcome ng desisyon niya. Inspired tuloy siyang trabahuhin ang kaso ni Rita that night. Kaya lang isang bagay ang biglang naalala niya. Agad niyang na-research ang tungkol sa boyfriend ni Rita. Iba nga palang apelido ng lalaki. At dala ni Rita ang apelido ng kanyang ina. Bakit nga ba ngayon niya lang ito naisip? Parang gusto niyang sapakin ng sarili. Napakabobo niya para hindi mapansin yon. Binasa niya ang article tungkol kay Rita. Nanlumo nga lang siya sa nabasa niya. Hindi lang basta boyfriend ito si James Craig, kundi fiancé na ng babae. Ikakasal na pala talaga ito. Nanlumo siya na mabasa niya ang tungkol sa anak ni Rita. Kahit ang anak na babae ay hindi pinatawad ng media. Nakalagay sa article ang tungkol sa anak ng babae, kung kailan ito pinanganak at kung sino ang ama. Kaya lang kumunot ang kanyang noo nang mabasa ang anak sa pagkadalagang bata 7 years ago. Agad na kumabog ang puso niya. Kumuyom ang kamao niya nang maalala ang lahat ng nangyari sa kanila ni Rita 8 years ago. Maaaring napasabunot siya sa buhok niya. Maaaring anak niya ang batang kasakasama ni Rita. Walang nakaschedule na meeting para sa case pero gusto ni Calvin na makipagkita sa babae. Wala siyang pakialam kung kanselahin ng babae dahil hindi tungkol sa kaso nito ang pag-uusapan nila. Isisingit at isisingit niya pa rin ang pakikipagkita sa babae. Kailangan siyang kausapin ni Rita. Mas importante ito. Hindi pwedeng baliwalain. Mabuti na lang at sumipot si Rita. Alam niyang abala ito pero nagpunta pa rin. And he's thankful for that. I'm sorry kung naabala kita. It's just that I have to discuss some serious matter this time. Hindi tungkol ito sa last will. Alanganin ang approach niya sa babae. Halatang parati itong tensyonado sa tuwing kaharap siya. Sa kanya napagtanto kung bakit parang nagmamadali ang babae kapag kasama siya. Dahil may nililihim ito. Okay, so ano pala? Tumikim siya. About the child? Sa pagkakataong ito ay agad na nag-angat ng tingin si Rita sa kanya. Halatang nagulat sa binaksan niyang topic. What about the child, Calvin? Hindi na siya nito matingnan sa pagkakataong ito. Bumuntong hininga na lang siya at nag-ipon ng lakas ng loob bago ipinagpatuloy ang sasabihin. Pinagmasdan niya ang tensyonadong itsura ni Rita. Who's the father of your child, Rita? Namumungay ang mga mata na pinagmasdan niya ang babae. Mahina at marahan ang boses niya. Ayaw niyang takutin ang babae. Gusto niyang umamin ito dahil iyon ang dapat, hindi dahil sa natatakot ito sa kanya. Rita, look at me. Sa pagkakataong to ay umiyak ng babae. Medyo hindi siya nakapag-ready doon. Hindi niya inaasahang bigla na lang itong iiyak dahil lang tinanong niya ang tungkol sa bata. Mas lalo namang lumakas ang kutob niya sa pagkakataong ito. Is she my child? Kumunot ang noon niya nang itanong iyon. Ngunit parang pinipilit ang puso niya habang pinagmamasdan si Rita at halos ayaw siyang sagutin. Rita, please. Anak ko bang batang yun? Nagsusumamo ang mga mata niya habang pinagmamasdan ng umiiyak na babae. Umaasa siyang sasabihin nito ang totoo. Sana ay wag nitong itanggi sa kanya dahil masyado siyang umaasa rito na sana nga, anak niya ang bata. Ilang saglit pa ay tumango ito. Oo, noong umalis ako,
Hindi ko alam na buntis ako. Para namang tumigil sa pag-ikot ang mundo dahil sa katotohanang narinig niya. Para iyong bombang sumabog sa harapan niya at hindi siya makakilos. Ilang taon, ngayon niya lang nalaman. Ngayon niya mas pinagsisihan kung bakit hindi niya sinikap na hanapin si Rita. Naging kampante siya at nanatili sa sulok at pinagminilayan ang mga masasamang nagawa sa babae. Ang hindi niya alam ay mas malala pa pala doon. Parang ayaw niya nang malaman kung paano nito pinalaki ang anak nila. Kung paano itong nakasurvive kayong nakakulong ang ama nito at ngayon wala na. Baka naman kapag nalaman niyang paghihirap nito ay saktan niya na lang ang sarili bigla dahil sa matinding guilt at galit. Magsimula tayo ulit, Rita. Bigla na lang iyon namutawi sa bibig niya. Gulat at namimilog ang mga mata ng babae. Wala siya doon nung naghirap ito at ikakasal na ang babae. Pero para siyang may sanib at bigla na lang iyong nasabi sa babae. Siguro nga'y nabaliw na siya. Sabihin natin sa kanya na may anak tayo. He's my child, Rita. Ako dapat ang nag-aasikaso sa inyong dalawa. Ako dapat ang tinatawag niyang papa at para ano pa, Calvin? Para saan pa pag-amin natin? Naririnig mo ba ang sarili mo? Nanginginig na putol nito sa sasabihin niya. You know what? Iyong pagtanggap ko ulit sa'yo bilang kaibigan, hirap na ako nun. Tapos ito ang sasabihin mo? For pet's sake, Calvin. He's my fiancé now. Ikakasal na kami soon. At kahit anong sabihin mo, magiging ama siya ng anak ko. Hindi na napigilan ng babae na umiyak. Nanginginig ang mga daliri niya. She's willing to marry the guy. Nakikita niya sa mukha ng babae na wala itong balak na umatras. Magkaibigan na ulit tayo. Huwag mo naman sana sirain ulit yan. Huwag mo nang sisirain ulit ang buhay namin ng anak ko. Saka bigla na lamang tumayo si Rita at iniwan siya doon na nakatulala. Ang nagawa niya na lang ay sundan ng tingin ng babae hanggang sa nakalabas ito ng coffee shop. Walang pag-aalinlangan na sumakay ito sa van. Hindi niya alam kung pagbibigyan pa ba siya nito ulit sa susunod kapag nakiusap siyang makipagkita rito. Sinira niyang tiwala nito sa kanya. Nagkamali siya sa parting yon. Kung pwede niya nga lang ibagok ang ulo sa dingding dahil sa kabaliwang nagawa. Damn it! Ani at kukuyom ang kamao sa ilalim ng mesa. Tumunog ang phone niya at ngaling-ngaling sinagot niya. Hello babe, aalis na ako. I'm sorry, sana sa pagbalik ko ay makapag-usap ulit tayo. I don't want to part ways like this. Please, kausapin mo naman ako. Si Nathanie. Napabuntong hininga siya. Wala sa sarili at pinakinggan niya na lang mga sinabi ng babae hanggang sa magsawa ito kakasalita. Nang mapagtanto na ni Calvin na ayos na ang tinatrabahong case, sa kanya rin napagtantong sunod niyang gagawin ang pinakamahirap na portion sa trabaho niya, ang kumbinsihin ng babae na makipagkita sa kanya. This time, it's pure business. Sana lang maniwala ang babae. Nakailang buntong hininga siya sabay tingin sa relong pambisig. Nasasanay na siyang parating na-relate si Rita pero this time, pakiramdam niya, wala ng pag-asa. Hindi na ako magpapromise na hindi na ako malilate. Nagulat siya na may magsalita sa harapan niya. Agad siyang tumingala at parang himala na dumating si Rita. Pagkatapos niyang sirain ang tiwala nito, ay heto ulit ang babae. Muli ito nagpakita sa kanya. Kaya lang, kapansin-pansin ang pamamaga ng gilid ng mata ng babae. Parang kagagaling lang ito sa pag-iyak. Agad na nabakasan ng matinding pag-aalala ang mukha niya habang pinagmamasan ang kabuuan ng babae. Hanggang sa tumigil na nga ang mga mata niya sa braso nito. Kumunot ang noo niya at parang sinilaban ng buong katawan niya nang may makitang pasa doon. Mabilis siyang hinawakan ang braso ni Rita at itinaas. Talagang pasa nga iyon. Sino may gawa nito? Sabihin lang nito at matatamaan sa kanya kung sino man ang gagong yan. Nadulas lang ako. Wala lang to. Ipapacheck ko na lang sa doktor after natin. Let's go to the doctor then. Let's postpone this meeting for now, Rita. Mas importante yan. Pagputol niya. No,
Namilog ang mata nito. Ngunit kalaunan ay natauhan at napakurap-kurap. I mean, it's okay. Let's start, Calvin. Para makapunta na kaagad ako sa doktor. Ilang beses niyang kinumbinsi ang sariling pakinggan ito dahil talagang hindi siya makalma na may nakikita siyang pasa sa babae at pakiramdam niya ay iniiwasan lang nitong mapag-usapan iyon. Halata kasi kapag tinignan niya ito sa mata. Discuss niya na lang sa babae ang mas importanteng detalye para hindi na ito matagalan pa at makapunta kaagad sa doktor. Imbes na magtungo kaagad sa doktor, ay mas pinili pa nitong makipagkita muna sa kanya. Thank you, Mr. Alvarez. May tensyon sa boses ni Rita at Mr. Alvarez ang tawag nito sa kanya, imbes na Calvin. Agad itong umalis sa harapan niya at dali-daling lumabas. Mabilis niya namang inayos ang mga gamit niya para masundan kaagad si Rita. Kaya lang, hindi niya pa man nasusundan ng babae ay napansin niyang sasakyang huminto sa harapan ng babae. Lumabas naman kaagad mula doon ang lalaking si James, ang fiancé nito. Kumunot ang noo niya nang mapansin na hinila nito si Rita palayo sa coffee shop. O mas maiging tawaging kinaladkad nito ang babae. Nagtagis ang bagang niya nang maalala ang pasa ng babae. Ngayon niya napagtantong maaaring si James nga ang may kagagawa niyon. Nang matapos ang pagliligpit ay agad siyang lumabas. Saktong pagkalabas niya nang maabutang dinuduro si Rita. Parang gusto niyang kaagad ihambala sa lalaki ang dalang attache case. How many times have I told you that you have to keep in touch with your schedules properly? Kailangan mo pa talagang masaktan para magtinu ka? Walang pakundangan ng mga salita ng lalaki na animoy nasa pribadong lugar mga ito. Mas lalo lang siya nang galaitin nang marinig iyon. Ngayon talagang napatunayan niyang ang James na to nga ang may gawa ng pasa ni Rita. Harassing your fiancé in public, Mr. Craig? Bigla siya nagsalita kaya natigil ang komosyon sa pagitan ni Rita at ng lalaki. And who the hell are you? Kunot noong baling ni James sa kanya. Kung pwede niya palang itong upakan ngayon dito ay baka kanina niya pa nagawa. Kaya lang, isa sa alang-alang niya rin ang pride ni Rita rito at paniguradong mapapahiya ang babae kapag nagpadala siya sa emosyon. Her lawyer? Ani at nag-abot ng kamay. Mr. Alvarez. Sakalang animo tuta na kumalma ang lalaki. Tumikim ito at nag-abot ng kamay. James Craig. I'm her fiancé. And I'm not harassing her, Mr. Alvarez. Nag-uusap lang kami. Nagbitiw ng sarkastikong ngisi ang lalaki. Umangat ang kilay niya. Oh, sorry. Kung yun ang inakala ko. I heard you're one of the in-demand's lawyer, Mr. Alvarez. Magaling pumili itong fiancé ko kung ganun. Sabay akbay kay Rita na mukhang napilitan lang din ng umiti. Palihim na nagtagis ang bagang niya dahil sa iritasyon. Napatingin siya sa pinto ng kotse ni James nang biglang lumabas doon ng isang bata. Napalunok siya nang mapagtantong ito ang anak niya, si Kane. Mama? Tawag nito kay Rita. Can we go inside? I want to buy a cake. Alanganin ng boses ng bata lalo na nang salipan si James. Nagtagis ang bagang niya na mapagtantong pati ang bata ay takot din kay James. Ayaw niyang isiping pati ang anak niya ay pinagmamalupitan ng lalaking to. Fiancé pa lang ito ni Rita pero ganito na ito kademonyo sa mag-ina. Parang gusto niya na kaagad ilayo ang lalaki sa dalawa. No, go inside, Kane. Seryoso ang boses na sabi ni James. Kita niyang parang napaatras kaagad ang anak niya. Kumuyom ang kamao niya. Sino ito para sabihin niyan sa anak niya? Sino ito para takutin ang anak niya? Rita, I can accompany your son if it's okay with you. He said he likes to buy a cake. Binalingan niya si Rita. Kita naman niya ang kaba sa mukha ni Rita pero binigyan niya ito ng magaang ngiti. Gusto niya magtiwala ito na hindi mapapahamak ang anak niya sa kamay niya. Sorry? You're just her lawyer, Mr. Alvarez. Biglang sumingit si James. Bumaling siya sa lalaki. Just a lawyer? So Rita didn't mention to you about me yet. Nang balingan niya si Rita ay namilog na ang mga mata nito. Halatang kabadong-kabado. We were best friends when we were just high school. Binalingan ni James si Rita. You didn't tell me about this, Rita?
Siguro dahil hindi naman na kailangan pa. Marami siya naging kaibigan nung high school kami. Hindi lang ako. Singit niya bago pa makapagsalita si Rita. Halata kasi hindi na alam ng babae kung anong isasagot. So Rita, ako nang bahala kay Kane. Iuuwi ko kaagad siya. Don't worry. Ngumiti siya sa babae. Oh, sige. Kinakabahang tura ni Rita at kabadong sinulyapan si James. Baka sa mukha ni James na hinihintay lang nitong may magkamali sa kanilang dalawa. Come here, Kane. Sinenyasan niya ang bata. Alanganin ngunit lumapit pa rin sa kanya ang bata. Ngumiti siya sa bata at pinatong ang kamay sa ulo nito. Let's go inside, Kane. What cake do you like ba? Dito ang bahay niyo? Marahang tanong niya sa bata. Ngumiti naman si Kane. Opo, dito po kami nakatira. Thank you po sa cake tsaka sa pagsama sa akin. Na-enjoy ko po ang lakad natin. Malapad ng ngisi ang pinakawalan ng bata at masayang-masaya nang sabihin iyon. Hindi naman napigilang hindi hawakan ng ulo ng bata. Heto ang anak niya sa harapan niya pero hindi niya kayang sabihin dito. Masisira ang relasyon ng ina nito kay James kapag may ibang nakaalam ng sekreto nila maliban sa kanilang dalawa. Single pa po ba kayo? Natigilan siya nang itanong iyan ni Kane. Yes? Why? Takang tanong niya. Sana kayo na lang ho magiging papa ko. Napalunok siya. Iyon din ang pangarap niya at hindi niya inaakalang iyon din ang gusto ng bata. Pwede niyo po bang ligawan si Mama? Tapos kayo na lang pong ipalit ko kay Daddy James. Pwede po ba yon? Kumunot naman ang noon niya. Bakit? Ayaw mo ba kay James? Opo, bad po kasi siya. Basta, bad po siya. Nagtagis ang bagang niya. Kahit anak niya, alam ang mga kawalang hiyaan ni James. Talagang hindi magandang malapit sa mag-ina niya ang lalaking yon. Kung sana, kaya niya lang kumbinsihin si Rita. Halos ayaw pa nga bumaba ni Kane sa sasakyan niya kasi alam nitong nasa bahay na iyon ni James. Magkasama na sa isang bahay ang dalawa, kasama ang anak niya. Nagagalit siya sa loob-loob niya. Nagagalit siya sa sarili dahil wala siyang magawa. Oh dude, ngayon lang kita nakita ulit ah. Congrats! Nakipag-high five sa kanya si Arnulf. Sa wakas ay nagkaroon din sila ng gathering sa magkaibigan. Ilang taon na rin ang nagdaan at ngayon niya lang napagbigyan ng mga ito. I heard that client mo na ngayon ang ex mo. Pilyo na ngumisi naman si Brian. Si Brian ay naging private investigator na. Samantalang si Arnulf naman ay naging doktor na at naging seaman naman si Jake na kanina pa nila hinihintay dahil late. No personal issues attached, dude. Pure business lang. Depensa niya pa. Bigla namang sumeryoso ang mukha ni Brian. Pero mag-iingat ka sa fiancé ng ex mo, dude. Kumunot ang noon niya at napabaling kay Brian. Takang nakatitig siya dito. Involved sa malalaking smuggling at drugs ang lalaking yon. Isa siya sa tinututukan ng team ko. Sorry kay Rita pero baka next year. Baka si James Craig na ang susunod na hihimas ng rehas. Mabagal nga lang ang proseso dahil may mga malalaking taong baka pang gago. Kulang sa pondo rin kaya... You mean... Putol niya at gulat pa rin sa nalaman. Isang malaking gago ang fiancé niya ni Rita. Direktang sabi naman ni Brian. Nadagdagan tuloy ang rason niya para tuluyang ilayo ang lalaking yon sa mag-ina niya. Nagtagis ang bagang niya ng balingan si Brian. I will sponsor the expenses. Nagulat si Brian at Arnulf sa sinabi niya. Wow, don't tell me. Kamakailan ko lang nalaman na anak kong batang kasama ni Rita ngayon. At hindi ako papayag na may mangyaring masama sa mag-ina ko. Putol niya sa sasabihin pa sana ni Arnulf. Naibuga naman ni Brian ang huway na nasa bibig dahil sa narinig. Seryoso? Tinak siya kaagad si Rita pagka-uwi niya. Naghintay siya sa labas ng bahay ng babae. Importante ang sasabihin niya kaya hindi dapat tumanggi ang babae. Nakasalalay ang balitang yon ng buhay ng mag-ina niya at hindi siya papayag na ipagpabukas pa ito. Kung hindi ka lalabas, ako mismong papasok dyan, Rita. Don't try me. Kaya ilang saglit lang ay nakita niyang lumabas ang babae na halatang balisang-balisa. Yakap nito ang katawan habang nakasuot ng pantulog. Baliw ka na ba talaga? Bulalas ito na makapasok sa sasakyan.
Bakas ang galit sa mga mata ng babae. May importante akong sasabihin. Rita, hindi ako makakatulog. Habang alam kong kasakasama niyo ang gagong yan. Hindi siya mabuting tao, Rita. Isa siyang sindikato. Gigil na wika niya. Natigilan naman ng babae. Halatang nagulat din. Pero kalaunan ay gusto nitong matawa sa narinig mula sa kanya. Are you doing this to ruin me and James? Isa ba to sa mga pakana mo, ha? Alam mong malapit na kami ikasal. Siya na, ang magiging ama ng anak na inabandona mo. Kaya sinasabi mo yan sa akin ngayon? Nababaliw ka na talaga, Calvin. Tumigil ka na nga. Ubod lakas nitong bulyaw sa kanya at sunod ay umiyak ito. Natigilan siya. Imbes na maniwala ay inakasahan pa siyang naninira lang kay James. Nasinira niya ang reputasyon ng lalaki para masira ang pagsasama ng mga ito. Siya na walang ibang inisip kundi ang kapakanan ng mag-ina niya. Please stop this, Calvin. Tahimik ng buhay namin. Huwag mo nang guluhin. Tsaka bumaba ang babae at iniwan siya sa loob ng sasakyan. Natulala naman siya habang nakatingin sa unahan. Rita! At natigilan na mapagtantong talagang wala na nga ang babae. Gusto niya itong sundan para pigilan pero hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Hindi niya na alam kung tama bang mamagitan pa siya. Pakiramdam niya kasi ay inalis na siya ni Rita ng karapatan. Namalayan niya na lang ang sariling patungo ulit sa isang club. Natagpuan niya ang sariling kaharap ng alak at tinungga pa iyon. Sana nga ay lunurin na ng alak ang mga problema niya. Sana malunod kasama ng mga alalahanan niya. Hindi niya na kasi kayang dalhin iyon sa dibdib niya. Sobrang bigat. Ilang saglit na biglang tumunog ang phone niya. Mabuti na lang at nasa katinoan pa siya nang matanggap niya ang tawag ni Brian. Hello, dude? Nasaan ka? Busy ka ba? Lumabas na ang resulta. May sapat na kaming ebidensya para idiin si James Craig. Pumunta ka kaagad dito sa opisina namin. Kahit nakainom na siya ng ilang shots, ay sinikap niya pa rin na makapag-drive para makarating sa tanggapan ni na Brian. Agad namang sumulpot sa isipan niya ang mukha ni na Kane at Rita, ang mag-ina niya habang nagda-drive. Hindi alak ang sagot sa problemang to. Ilang beses na siyang napailing dahil unti-unti nang umi-epekto ang iniinom. Nasa biyahe pa siya at kailangan niyang tatagan ng isipan. Inaalala niya ulit ang kanyang mag-ina. Kinaya niya. Nakarating siya sa opisina ng lalaki na hindi naaaksidente. Please, last na to. Pagkatapos mong malaman ang lahat at makita ito, ikaw na magdesisyon. Please, Rita, pakinggan mo naman muna ako. Pabigyan mo muna ako. Please. Napapikit naman si Rita ng mariin nang marinig ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Pagtapos niya itong akusahan ng panggugulo, heto at nangungulit ulit ang lalaki. Hindi pa rin ito nadala sa pagtataboy niya rito. Hindi na kita guguluhin. Ano man ang pasya mo, Rita. Please, pagbigyan mo muna ako. Hindi ko maipapaliwanag sa'yo ng maayos na kapag hindi ka nakipagkita sa akin ngayon. Hindi na siya nagsalita kahit napakarami nang nasabi ni Calvin sa kabilang linya. Please, nagsusumamo pa ito. Ilang segundong pinalampas niya bago siya sumagot. Saan? Thank you, Rita. At sinabi na nga sa kanyang lokasyon. Sa isang hotel iyon malapit lang sa kinaroroonan ng bahay nila. Bakas ang takot nang lumabas siya ng bahay. Ang totoo niyan ay alam niya noon pa man ang mga maruruming gawain ni James. Isang leader ng sindikato si James kaya lumago na mabuti ang negosyo ng lalaki dahil hinaluan iyon ng maraming gawi. Aware siya doon kaya lang huli na ng mapagtanto niya. Sa ngayon, si Calvin at ang bata ang gusto niyang protektahan. Kapag nagpatuloy si Calvin sa panggugulo sa kanya at nalaman ni James ito, ay tiyak na dila niya lang ang walang latay. Tiyak din na hindi nito palalampasin ang mga mahal niya sa buhay. Ayaw niyang may mangyaring masama kay Calvin at Kane. Mamamatay na siya bago pa man may mangyari sa dalawa. Pero matigas ang ulo ni Calvin. Pagbibigyan niya ang lalaki sa pagkakataong ito. Nangako itong titigil kapag napagbigyan niya. Kaya sana, totohanin nito ang pinangako. I'm glad, Rita. Thank you for listening. Nang makapasok sila sa isang silid na binok ng lalaki.
May dalang folder ang lalaki na kaagad nitong nilapag sa countertop na malapit. Tahimik niyang sinundan ng lalaki. This is it. And these are the evidences that James was an a-hole, Rita. Tingnan mo. Lahat yan. Kapag ipinasa yan sa taas, madidiin si James. Makukulong siya. Nanatili siyang tahimik at pinagmasdan ng mga papel. Marami nang nagtangkang hulihin si James pero lahat ng iyon ay nabigo lamang. Makapangyarihan ng lalaking yon kaya ang mga nakikita niyang papel ngayon ay ordinaryong papel lamang sa mga mata niya at walang magagawa laban kay James. Nag-aaksaya lang ng panahon si Calvin. Tapos ka na ba? Aniya kalaunan. Natulala si Calvin habang nakatitig sa kanya. Tila hindi makapaniwala na iyon lang ang magiging reaksyon niya. Halatang pinaghirapan itong makuha ang lahat ng yon pero uulitin niya. Wala itong laban kay James kahit pa milyong-milyong ebidensyang ilapag ni Calvin sa harapan niya. Nakapanghina lang isipin. Akmang tatayo na siya para umalis nang bigla na lang hinila ni Calvin ang kamay niya kaya napabalik siya. Kaya lang sa pagkakataong ito ay hinahalikan na siya ng lalaki. Pinagmasdan siya nito nang humiwalay na ito sa kanya at naghahabol na sila ng hininga. Please, Rita, listen to me. I am doing this all for you and to our son. Delikadong sitwasyon niyo. Please. Ulit ay inangkin ng lalaki ang labi niya. Tila nanuluyo ang bawat halik ng lalaki. Sinusuyo siyang makinig dito. Hanggang sa natagpuan nilang pareho ang sarili sa kama. Hindi na maputol ang halik. Until she realized that he was undressing her, kissing every part of her nudity. Calvin, hindi niya mapigilang hindi tawagin ang pangalan ng lalaki. Nalulunod siya sa sensasyon. And she let him claim her, again and again, until the morning comes. Tila walang kapaguran. Iyong ilang taon na hindi niya nakasama ang lalaki parang ilang libong taon na nakalipas. Her body needs him. This body was calling him to claim it, again and again. Hindi naman agad nakatulog si Calvin kahit alas 3 na madaling araw. Pinagmamasan niya si Rita na mahimbing lang natutulog sa tabi niya. Pinagdarasal niyang sana, ganito na lang ang buhay. Sana, ganito ang mamumulatan niya araw-araw. Iyong magigising siyang katabi si Rita. At sana, hindi na lang siya natulog at binantayan niya na lang ang babae hanggang umaga. Dahil pagising niya ay wala na ito sa tabi niya. Para siyang tinadyakan sa dibdib. Kagabi, nung pumayag itong may mangyari sa kanila, umasa siya na siya na ang pipiliin ng babae. Pero heto, iniwan na naman pala siya nito. Rita, nangihinayang nasambit niya sa pangalan ng babae. Tila imposible nang mapasa kanya. Wala siyang ganang tumanggap ng bagong kliyente. Wala rin siyang balak na makipag-usap sa kahit na sino. Kahit si Brian na patuloy pa rin siyang ina-update sa mga nakalap na ebidensya, ay hindi niya na muna kinausap. Para saan pa? Kahit anong ebidensya namang ilapag niya sa harapan ni Rita, ay patuloy pa rin itong didikit kay James na parang ginayuman na ng lalaki. Ganun ba talaga nito kamahal ang James na yun? Hindi na ba talaga siya? Nagkamali ba siya? Dapat ba hindi niya na sinubukang kausapin ng babae? Dapat ba nanahimik na lang siya at hinayaan na lang mga ito? Nakausap mo na ba si Rita? Dapat yan ang layuan ng lalaking yan para hindi sila ng bata madamay sa gagawin natin. Paulit-ulit na paalala ni Brian sa kanya sa tuwing sasagutin niya ang tawag nito. Hindi niya alam kung paano niyang ipapaliwanag kay Brian na ayaw ni Rita lumayo kay James dahil kahit siya ay hindi niya maintindihan kung ano nga bang tumatakbo sa isipan ng babae. Para na siyang stalker na sunod ng sunod kay Rita kahit saan man ito magpunta. Kahit pa nga ilang beses nang pinakita ng babae sa kanya na kaya siya nitong bitawan at kalimutan ay hindi pa rin siya sumusuko. Hindi na baling hindi siya nito kayang piliin. Ang importante ay ligtas ang babaeng mahal niya. Masaya na siya doon. Dahil kahit subukan man niyang matulog, kung alam niyang namimiligro ang buhay na mag-ina niya, hindi pa rin siya makakatulog. Mumultuhan pa rin siya ng mga gumugulo sa isipan niya. Kaya lang isang umaga, nagulat siya nang tumawag si Rita at sinabing,
Calvin, lumayo ka na. Mang-ibang bansa ka. Kahit saan basta malayo. Please, makinig ka sa akin. Kung pwede ngayon agad, gawin mo. Umiiyak ang babae at tila natataranta. James, sorry. Sorry, totoo yung tungkol sa last will ni Mama. Ang mga pinag-usapan namin, wala nang iba. Kaibigan ko lang si Calvin. Maniwala ka. Nakaluhod na si Rita at umiiyak na nagmamakaawa sa lalaki. Nasa silid ang anak niya na nalock niya. Ano man ang mangyari, kailangang safe pa din ang bata. Dapat na mailayo niya ito kay James. And what's this? Tinapon nito ang mga litrato. Namilog ang mga mata niya na mapagtanto kung ano ang laman ng litrato. Silang dalawa ni Calvin ang nandoon, papasok sa isang hotel. Baka naninira lang yan, James. Baka gusto lang na pag-awayin tayo at... Hindi niya na naituloy pa ang sasabihin dahil isang malakas na sampal nang nakuha niya mula sa lalaki. Parang nabingay siya sa lakas na sampal na iyon. Pinasundan ko kayo sa tauhan ko. At ito ang nakuha niya. Akala mo ba hindi ko alam na nagkikita kayo ng palihim? Ano yun? Friends with benefits? Nagpapatira ka sa kanya kapag wala ako? Umaalingaw-ngaw ang boses ngayon ni James sa buong bahay. Aalisin ko na siya bilang lawyer mo. Sisiguraduhin kong pati rin sa buhay mo ay maaalis ko siya, Rita. Napapikit siya ng malakas. Sunod-sunod ang pagkabog ng dibdib niya. Nang tumalikod si James ay agad niyang tinawagan si Calvin para paalisin. Mukhang alam niya na ang binabalak ng lalaki. At hindi maganda iyon. Nag-aalala naman si Calvin kay Rita. Ngayong tumawag ito sa ganoong tono ay mas lalong hindi niya ito pakikinggan. Hindi mabuti ang sitwasyon nito. Para itong natataranta. Nag-aalala na siya. Nakarating siya sa labas ng bahay ni Rita. Agad siyang lumabas dala ang baseball bat. Kahit anong mangyari, matatamaan sa kanyang lalaking yon. Sisiguraduhin niya. Kaya lang, hindi pa man siya nakakalapit sa gate, ay bigla nang pinasok ng isang tela ang ulo niya na kung sino man mula sa likod. Pagkatapos ay hinampas ang taong iyon ng batok niya kaya ay nawalan siya ng malay. Ang tagal naman ni boss. Darating din yon, huwag kang mainipin. Ito ba yung sikat na lawyer? Sayang. Kung hindi niya lang sana kanante ang boss natin, edi sana maayos pang buhay nito. Nagising na lamang siya sa pag-uusap sa paligid. Sa kanya lang napagtantong nakaupo pala siya sa nag-iisang upuan habang nananatiling nakatakip ang ulo niya at nakatali sa likod ang mga kamay niya. Pakawalan niyo ako! Sigaw niya. Nagpapasag siya sa kinauupuan. Uy, gising na pala si attorney. Sinabayan niya ng halakhak. Namalaya naman niyang may lumapit sa kinauupuan niya. Matulog ka muna, wala pa kasi si boss eh. Tapos ay may nanikmura sa kanya at nawalan ulit siya ng malay. Nagising sa ulit na may nambuhos na ng malamig na tubig sa kanya. Gising! May takap pa rin ang mga mata niya na magising siya. Hindi na pinatagal pa na makaharap niyang sinasabi nitong boss. Alam niyang si James ito at nang ito na nga mismo ang nagtanggal ng takip niya sa mata, ay tama nga hula niya. Si James nga. Obvious naman. Wala nang ibang gagawa noon kundi ang gagong lalaking ito. Best friend, ha? Nagbitiw na nakaka-insulto ngisi si James sa kanya. May mag-best friend bang magkikita sa hotel na magkasama? Tapos uuwi kinabukasan na? Imposible namang nagbato-batopek lang kayo doon, diba? Gumisi naman siya sa lalaki. Kaya nga, James. Ano kayang ginawa namin sa hotel na yon, no? Baka nga hindi lang bato-batopek. Isang malakas na suntok ang nakuha niya kay James. Dumura siya ng dugo sa lakas ng suntok na yon. Pero wala siyang pakialam. Talagang lakas ng loob mong gago ka, ah. Gigil na sambit ni James sabay kasan ng baril. Hindi siya natinag. Di bale nang mabaril siya doon, ang importante nakakasiguro siyang mabubulok sa bilangguan ng James na ito. May nakatayo siyang alas na hanggang ngayon hindi pa rin ito alam. Pagkatapos mo dito, isusunod ko ang babaeng yan at ang anak niya. Siyempre, wala akong bubuhayin sa inyo. Magsama kayo. Malakas na sigaw ni James. Ilang saglit pa ay parang baliw itong umisi. Alam mo, sayang lang.
Malaking asset sana sa'yo yung kumpanya ng mama ni Rita eh. Ang bagal mo nga lang kumilos. Na kay Rita na sana ang mga ari-arian ng mama niya. Nakatulong na sana yun sa negosyo ko. Pero pareho kayong mga ulol. Pinanliitan niya ng mata ang lalaki. Nalaman niyang hindi lang pala basta-basta ang iiwan ng ina ni Rita dito. Ngayon niya lang nalaman na ginagamit ni James si Rita para makuha ang ari-arian ni Rita. Samantala ay wala namang kamalay-malay ang babae na iyon na pala ang balak ni James. Siya pa lang ang nakakaalam. Ngayong nabanggit nito. Pakakasalan ko muna ang tangang Rita na yan bago ka siya tapusin. Ikaw na munang mauna. Mauuna muna sa mga sagabal. Tinutok na nito ang baril sa kanya. Para may pakinabang naman siya bago siya sumunod sa'yo, diba? At saka kinalabit na nito ang gatilyo. Kaya lang nagulat siya nang biglang may humarang. Hindi niya alam kung sino pero sigurado siyang kung sino man itong nasa harapan niya ngayon, ito ang nagligtas sa kanya. Kasabay ng pagdoos-dos ang katawan ng taong nagligtas sa kanya ay ang narinig niyang kaguluhan sa labas. At nang tumapat sa kanya ang mukha nito ay doon niya napagtantong si Rita ito. Nakatitig sa kanya ang babae. Namumutla ito. Tulala siya. Hindi siya makagalaw. Hanggang sa pumasok si Brian. Mabuti na lang. Agad siya nitong sinakluluhan at agad niyang naikulong sa bisig ang dugo ang si Rita. Rita, baby, please, stay with me. Don't sleep. Don't close your eyes, baby. Nanginginig ang boses niya. Hanggang sa hindi na namalayang tumulo ng mga luha niya. Don't you dare, baby. Magagalit ako sa'yo. Stay with me, please. Niyakap niya ng mahigpit ang babae. Hindi na ito makapagsalita. Tila may gusto pa nga itong sabihin pero hindi niya na maintindihan. Halos hangin na lang ang lumalabas sa bibig ni Rita. Pero may gusto itong sabihin kaya inilapit niya ang tenga dito. At ang narinig niya, Calvin, mahal kita. Kung sa kabila ng ginawa ni James, ganong kalinaw ang ebidensya nila, ay makakatakas pa rin ito. Baka iyong batas ng bansang ito ang questionan niya. Malinaw pa sa sikat ng araw ang mga katarantaduhan ni James. Siya ang buhay na saksi at biktima mismo si Rita. Hindi rin siya papayag na hindi madaliin at mabulok sa kulungan si James. Kaya sinikap niyang maghanap pa ng maraming ebidensya para mas lalong bumigat ang kaso ng lalaki. Tama lang para sa kulungan na nito i-celebrate ang 90th birthday nito. Sa dami at bigat ng mga kasalanan nito ay posible iyon. Samantalang masaya siyang malaman na ayos na si Rita. Stable na ito at kasalukuyang nagpapahinga pa rin sa ospital. Nagpapahinga nga ba? Kasi pagpasok niya, hawak na naman ang laptop. Oh, may tiningnan ng saglit. Parang may nag-message kasi sa messenger ko. Mabilis ito nagdahilan nang mahuli niya. Parang batang pinagbawalan mag-video games at nahuling naglalaro. Nilapag niya ang bagong prutas sa binili niya sa labas. Papalitan niya ang prutas sa binili nitong nakaraan. Hindi na iyon fresh at hindi siya papayag nakakain ng tuyot na prutas si Rita. Talaga ba? Messenger daw pero nasisilip niya yung nagbabasa naman ito ng emails at files. Alam mo, nakakabinat ang pagtitig sa mga gadgets, laptops at kung ano-ano pa, lalo't nakaka-recover mo pa lang. Mas matigas ang ulo ng babae. Halos mawala naman ng lakas ang tuhod niya nung isugod nila sa ospital ang babae. Maraming dugo ang nawala dito. Mabuti na lang at pareho sila ng type ng dugo kaya't siya na rin mismo ang nag-donate. Pakibalatan ng apple. Parang masarap tingnan eh. Ngumisi ito sa kanya. Napaismid siya. Change topic kaagad. Halatang gusto lang na iwasan ang naunang topic para hindi niya na ito mapagalitan pa. You should listen to me, Rita. Para sa'yo itong mga sinasabi ko sa'yo. Gusto mo namang ma-discharge na kaagad, diba? Sabi mo gusto mo nang makauwi ka dahil nababahuan ka dito sa... Sinong kumagat ng logo ng Apple? Bakit hindi inubos? Putol nito sa pangaral niya. Napabuntong hininga na lang siya. Halatang walang balak makinig ni Rita. Naturingan pa man ding CEO ng kumpanya tapos ganito ang kapasaway. Bakit nasa labas ang panty ni Wonder Woman? Bakit hindi sa loob? Branded ba? Bago kaya gustong i-flex? Laylay ang balikat na binigay niya na lang na balatan na apple kay Rita.
Ewan ko sa'yo, kumain ka na lang. Ito ang natawa kalaunan dahil sa reaksyon niya. Halata na kasi sa mukha niya na iinis na siya dito. Ito ang mahilig mang asar. Calvin, kapag ba hindi na nito natapos ang tanong na matigilan niya dahil hinalikan siya nito. Namimilog ang mga mata nito habang nakasunod ang tingin sa kanya. Ganyan lang patahimikan ng isang Rita Aguilar Lee. Try another joke and I will kiss you again, baby. Agad itong napaurong. Kalaunan ay napangiwi. Aray, ang tahi ko. Natatarantang agad niyang dinaluhan ng babae. Nag-aalala niyang tsinek ito. Ayan na nga bang sinasabi ko Nagsimula na naman siyang mangaral kay Rita. Habang panay pa rin ang reklamo nito dahil kumikurit ulit ang sugat. Umiiyak si Kay nang sabihin niya sa bata ang totoo. Dati ay nasabi nito sa kanyang siya ang gusto nitong maging ama at hindi si James. Ngayon ay malaya niya na masasabi sa bata ang totoo. Malaya niya na makikita ito ng walang kinakatakutan, na walang isinaalang-alang na kaligtasan. Talaga bang siya ang totoo kong papa? Binalingan ni Kane si Rita. Nasa ospital sila ngayon at ngayon ang araw na maaari nang mag-discharge ang babae. Ang susunod nilang plano ay ang mag-beach bilang isang pamilya. Si Calvin Alvarez, siya ang totoo mong papa, anak. Pasensya na kung kailangan kong itago sa iyo yan na matagal. Pasensya na kung hindi ko kaagad nasabi sa iyo. Umiiyak na ang anak niya nang balingan ulit siya. Hanggang sa siya na mismo ang lumapit para yakapin ang bata. Nang makatulog ito sa yakap niya ay mas lalo lang itong umiyak. Akala ko po hindi po totoo ang mga superheroes. Yung bigla pong darating para iligtas kami ni mama mula sa mga bad guys. Tapos dumating po kayo. Niligtas niyo po kami mula kay Papa James. Salamat po. Pamulahaw ng iyak ng bata. Halatang malala ang trauma na nakuha nito mula kay James. Takot na takot ito tuwing mababanggit ang pangalan ng lalaki. Iyon ang isa sa mga pinagsisihan niya. Sana ay binilisan niya pa at hindi na sana nag-aksaya ng panahon. Sana mas maaga niyang nalaman ang lahat at agad na nasaklolohan ng mag-ina niya. Nagpapasalamat po ako kay Papa God dahil dininig niya ang prayers ko. Binigay niya po kayo sa amin. Hindi pa rin po ako makapaniwala. Hindi pa rin maawat sa pag-iyak ang bata. Calm down, baby. Calm down. Bulong-bulong niya pa sa bata. Pati siya ay nahihirapang huminga at nasasaktan sa mga naririnig dito. Tahan na, anak. Hinimas pa ni Rita ang likod ni Kane. Naka-wheelchair si Rita nang ilabas na ng ospital. Hindi naman mawala ang ngiti sa labi nito habang papasok ng van. Nandoon ang driver niya at van nila ang gamit. Sa loob pa lang ng van ay marami na kaagad plano si Rita. Rita, baby, gusto ko ulit sa Palawan. Tapos sunod sa, hindi niya na maawat ang babae. Para itong ibon na matagal nang kinulong at ngayon lang nakalaya. Gusto agad nitong ilaan ang mga araw sa pamamasyal, sa pagliliwaliw. Napangiti na lang siya habang pinagmamasta ng babae. Oo nga naman. Inilaan ni Rita ang buong buhay nito sa pagpaplano sa kinabukasan nito at kung papaanong magkaroon ng magandang buhay nang hindi naghihirap kasama ang ama nito. Dalaga pa lang ito na makulong ito sa buhay na napupuno ng mga responsibilidad. Ngayon lang nito pagbibigyan ng sarili. Mabibinat ka kapag pinilit mo ang sarili mo, baby. Dahan-dahan lang. Magagawa rin natin ang lahat ng yan ng dahan-dahan. Yung kalusugan mo muna ang priority natin. Malambing na sambit niya sa babae. Umismid ito pero kalaunan ay sumandal din sa balikat niya. Po, attorney. Natawa na lang siya. Alanganin ang pag-upo ng ina ni Calvin sa harapan ni Rita. Ang pamilya niya mismo ang sumalubong kay Rita. Ang mama niya ang nagsabing gusto nitong makausap ang babae. Natigilan si Rita at napatingin sa kanya. Tumango siya at ngumiti sa babae. Mananatili siya sa tabi ni Rita para maging komportable sa presensya niya ang kanyang ina. Alam niyang matapos ang nangyari noon ay paniguradong nakaramdam ng awkwardness ngayon ang babae. Hello, Iha. I am thankful na nabigyan ako ng pagkakataong muli ka makita. Panimula ng kanyang ina. I'm here to say sorry. I am not expecting forgiveness. But still, I want to apologize, Rita, for judging you.
for harassing you. Malaki naging kasalanan ko. Matagal ko nang pinagsisihan ng mga nagawa ko. Nagsimula nang umiyak ang mama niya. Hindi ganito ang ina. Hindi ito umiiyak sa kung ano lamang. Matapang at klase itong babae. Pero ito ngayon sa harap ni Rita at umiiyak at humihingi ng tawad. Simula nang malaman nito ang lahat ng paghihirap na dinanas ni Rita, ay nakarelate kaagad ang ina. Danas din ng ina niya ang hirap noong mag-isa siyang palakihin nito. 6 years old na nang mahanap sila ng ama at doon naging masaya ang pamumuhay nila. Hanggang sa nagka-conflict ulit ang relasyon nila ng magulang kaya nagsarili siya at tumira sa kondo at naging pariwara. Si Rita lamang ang nagtuwid sa kanya. Malaking pasasalamat ko sa mga nagawa mo sa buhay ng anak ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na alam ang gagawin ko. Tapos sayon, at talagang nagawa ko pa ang masamang bagay na yun sa'yo. I'm the worst. Napaluhod na ang mama niya sa pag-iyak. Agad nilang dinaluhan ito para alalayang umayos ng upo. Maging si Rita ay nag-aalala na rin. Tumanda na ang babae. Hindi na tulad noong nakita ni Rita ito sa family gatherings nila sa isang sophisticada at sexy na babae. Malaki na ang pinagbago ng mama niya. Marami na rin itong hilig na iniwan ngayon. Ayos lang po, kumalma po kayo. Matagal ko na pong kinalimutan yun. Marami rin po ako natutunan sa buhay dahil sa mga nangyari dati. Hindi ko na pinagsisihan yun. Masaya rin po akong nakita ko kayo ulit ngayon. Ngumiti naman si Rita habang hawak ang kamay ng ina. Hindi niya napigilang hindi mapangiti habang pinagmamasdan ng dalawa. Parehong matatapang na babae ang mga nasa harapan niya. Kakayanin ng mga ito nang walang lalaki sa buhay nila. Ito na bang apo ko? Masiglang bulalas ang ina niya nang makita si Kane. Diyos ko, kamukhang kamukha ito ni Calvin nung ganito pa lang ang edad niya. Napatawa naman silang lahat. Dahil hindi naman talaga maitatanggi na talagang nagmana sa kanya ang anak niya. Patay na patay ho kasi sa akin to eh. Sabi pa niya sabay akbay kay Rita habang magkatabi silang nakaupo sa sofa. Siniko naman siya ng babae at napangiwi siya. Pinagbigyan niya ang babae sa mga gusto nito. Iyon na ang tamang oras para ilaan niya naman ang oras niya kay Rita. Hindi lang sa Palawan ang destinasyon nila, maging sa ibang bansa. Gusto niyang makita nito ang mga bagay na na-discover niya noong kasama pa lang niya si Natalie na mag-explore. Talking about Natalie, napagod ang babae at nakahanap na ng tamang lalaki para dito. Travel buddy na nito ngayon at iyon ay dumating pang ang wedding invitation sa kanya. Ibig sabihin ay ikakasal na ang dalawa. Masayang masaya siya para sa ex niya. May kasalanan siya dito na malaki at malaki ang naging pagkukulang niya. Niyakap niya mula sa likod nito si Rita. Nakatanaw ito sa unahan at payapang nakatayo sa dalampasigan habang nilalaro ang mga paa ang puting buhangin ng dagat. 1 taon na ang nakalipas. Hinawakan niya ang umbok na tiyan ng babae. 7 months lang siya ni Rita. And yes, she is now pregnant again for their second baby. Hindi ako titigil hanggat hindi ako magkakaroon ng baby girl. Akala niyo kayo lang bubuo ng team? Iritado ang baling ni Rita sa kanya. Lalaki na naman kasi ang pinagbubuntis nito ngayon. Inaasahan pa man din na babae ang susunod. Hindi na raw ito makapaghintay na may makasama na sana sa pag-makeup at pamimili ng mga damit. Natawa siya. Sige lang. Mapipilitan na lang din akong payagan kang abusuhin ng pagkalalaki ko. Nahampas siya nito. Kumakaasta ka naman, gustong gusto mo naman. Determinado talaga itong magbuntis ng baby girl. Bigla namang nawala sa plano nito ang mag-travel abroad. Mas concentrated na ito bigla sa goal nitong magbuntis ng babae. Napaka-transparent talaga nito. Maya't maya na lang nagbabago ang mga desisyon. Hinila niya ng marahan ang kamay ng babae para iharap sa kanya. Kumunot ang noon nito at napansing ngayong nagbubuntis ito ay bugnutin na ito at mapanakit. Pero iyon naman ang side nito na gustong gusto niya. Hindi niya kayang seryosohin ang galit na version ni Rita. Kahit pag gusto mo umabot ng 12 ang anak natin, ayos lang. Malaking ipon ko. Pinag-ipunan ko yun noon pa.
May isang pulutong tayo ng mga abogado at businesswoman. Tsaka magaganda at gwapo ang lahi natin. Sayang naman kung mananatili lang sila sa testosterone ko. Bumusangot ito nang marinig iyon sa kanya. Ay nako, napakawalang kwenta naman ng topic mo. Akala ko pa man din seryoso na. Ito na, seryoso na baby. Masuyo niyang hinila pabalik ang babae. May hinugot siyang kaheta sa bulsa. Natigilan naman si Rita. Pero bagong maging dalawang baby natin at dumating ang prinsesa natin, dapat malaman niyang legal na natin siyang ginawa. Ngumisi naman siya kay Rita. Tulala pa rin ang babae at hindi na alam kung ano ang gagawin. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ng babae. Ilang saglit lang ay nakita niyang pagtulo ng luha nito habang palipat-lipat ang mata nito sa kanya at sa singsing. Rita, baby. Magpapakain ako sa pating kapag hindi ka nagpakasal sa akin. Will you marry me? Bahagya itong natawa at tumango. Nakakahiya sa anak mo. Narinig ang binakmail mo pa ako. Panay ang tawa nila habang sinusuot niya dito ang singsing. Isang layas pa takbo ni Rita mula sa kanya. Itatali niya na talaga ito sa katawan niya para hindi na makatakas pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Isang abogado